Nagpakasal ang bayaw ko, pero hindi kami imbitado. Makalipas ang 1 linggo, walang kagatol-gatol na sinabi ng biyenan kong babae. Pautangin ninyo ng 5 milyong piso ang kapatid mo para makabili ng sasakyan. Napangisi ang asawa ko at bumigkas ng isang pangungusap na lubos na ikinagulat ko. Sabado ng hapon noon. Nakaupo ako sa sala at masinsinang sinusuri ang mga order book mula sa aking tahian nang tumunog ang telepono ng asawa ko. Sa screen, malinaw na nakasulat ang 2 salita. Nanay tumatawag. Si Jose, ang asawa ko, ay nakaupo sa tapat ko. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Sinulyapan niya ang screen ng telepono. Hindi nagmamadaling sagutin. Bahagya lamang kumunot ang kanyang noo, na para bang may inaasahan na siyang mangyari. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya. Mula nang ikasal si Paulo, ang nakababatang kapatid ni Jose, palaging may mabigat na kapaligiran sa bahay na ito. Sinasabing kasal ng bayaw ko, pero kaming dalawa mismo ay hindi man lang naimbitahan. Walang imbitasyon, walang abiso, kahit isang tawag sa telepono ay wala. Nalaman lang namin ang balita mula sa ilang magagarbong litrato sa social media, kung saan ang biyenan kong si Aling Rosie ay nakangiti ng malapad na parang bulaklak sa tabi ng kanyang bunsong anak at ng bagong manugang. Inilagay ni Jose sa loudspeaker ang tawag bago ito sinagot. Agad na umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Rosie. Napakatamis na halos ikakilabot ko. Jose, anak, nasa bahay ba kayo? May sasabihin lang sandali si nanay. Sumagot ang asawa ko sa isang patag na tono. Opo, Nay. Ano po iyon? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Aling Rosie. Matapos ang ilang pabalat-bungang pangungumusta, ibinaba niya ang kanyang boses na para bang nagbibigay ng isang malaking biyaya. Maghanda kayo ng pera. Pautangin ninyo si Paulo ng 5 milyong piso para makabili ng sasakyan. Bagong kasal siya. Nakakahiya naman sa pamilya natin kung luma pa rin ang kotse niya. Biglang natigilan ang kamay kong may hawak na bolpen. 5 milyon. Sinabi ito ni Nanay Rosie na parang humihiram lang ng ilang daang piso para ipamalengke. At ang pinakamasakit pa roon, 1 linggo pa lang ang nakalipas mula ng mismong pamilyang iyon ang nagtaboy sa amin mula sa masayang araw ni Paulo. Para kaming mga estranghero. Tumingin ako sa asawa ko. Naghihintay na magalit siya. Inakala kong sa pagkakataong ito, hihingi man lang ng paliwanag si Jose mula sa kanyang ina. Bakit hindi kami inimbita sa kasal? Pero kapag kailangan ng pera, saka lang kami naaalala? Pero hindi. Hindi siya nagalit. Hindi sumigaw. Mahina lamang siyang tumawa. Isang tawang napakabagal at malamig na nagpatindig ng balahibo sa aking likod at dahan-dahan siyang nagsalita. Sige po, Nay. Papautangin ko siya ng 5 milyon. Natulala ako. Akala ko'y nagkamali ako ng dinig. Ngunit nagpatuloy si Jose. Kalmado pa rin ang boses. Pero sa pagkakataong ito, kailangang may malinaw na kasulatan ng utang. May kolateral. At pakidala po, Nay. Ang lahat ng naiwang pamana ni tatay para mapag-usapan natin. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Ang katahimikan ay napakakaiba, na halos marinig ko ang pagtibok ng orasan sa dingding ng aming sala. Ilang segundo ang lumipas. Ang boses ni Aling Rosie ay hindi na matamis. Bagkus ay naging tuyo. Anong pinagsasabi mo? Bakit bigla mong isinasama ang tatay mo sa usapan? Hindi binago ni Jose ang kanyang tono. Hindi ito biglaan. Nay, malaking pera yan. Dapat malinaw. Gusto ninyong tulungan ko si Paulo? Tutulungan ko. Pero simula ngayon, sa bahay na ito, lahat ay dapat transparent. Napalingon ako sa aking asawa. Sa harap ko, ay hindi na ang lalaking sa loob ng maraming taon, ay buntong hininga na lang ang nagagawa sa tuwing pag-uusapan ang kanyang pamilya. Hindi na ito si Jose na minsay nakiusap sa aking magtiis pa ng kaunti sa kanyang ina at kapatid para sa kapayapaan. Ang tingin niya noon ay kakaiba kalmado. Matalas, na para bang isang taong matagal nang nagtitimpi at naghihintay lamang ng tamang sandali para ilagay ang kanyang huling piyesa sa chessboard. Nagsimulang magkautal-utal si Aling Rosie. Nanghihiram lang naman kami para sa kapatid mo. Bakit kailangang maging ganito katensyonado?
Magkapatid kayo. Tapos may sulat-sulat pa? Mawawala ang pagiging pamilya natin yan. Agad na sumagot si Jose. Kaya nga nawawala ang pagiging pamilya. Dahil walang kasulatan. Nay, nawala na iyon sa pamilya natin. Mula nang wala ang pangalan namin sa kasal ni Paulo. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak sa gitna ng silid na parang isang patalim. Nanikip ang lalamunan ko. Lahat ng sama ng loob, sa loob ng isang linggo, na akala ko'y nalunok ko, na ay bumalik at naging mapait. Sa kabilang linya, natahimik si Aling Rosie ng ilang segundo bago sumigaw. Siguradong sinulsulan ka na naman ni Lian ano? Simula ng pakasalan mo yan. Nagbago ka na. Tumingin sa akin si Jose at malinaw na sinabi. Walang nanunulsol sa akin. Nay, nagising lang ako. Pagkasabi niyon, ibinaba niya ang telepono. Nakatulala pa rin ako. Kalahati ng isip ko ay galit pa rin dahil sa mabilis niyang pagsang-ayon. Ang kalahati naman ay nagsimulang makaramdam na may mali. Nagtanong ako, talaga bang ibibigay mo sa kanila ang 5 milyon? Inilapag ni Jose ang kanyang telepono sa mesa at tumitig ng diretso sa aking mga mata. Bumulong siya, ngunit matatag ang kanyang boses. Ako na ang bahala, Lian. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya bibigyan ng pera. Bibigyan ko siya ng leksyon. Natahimik ako. Sa likod pala ng pagsang-ayon na iyon ay hindi kahinaan o katangahan. Ito ay isang patibong. Isang patibong na marahil ay matagal ng lihim na inihahanda ng aking asawa. At para maintindihan kung bakit kayang bigkasin ni Jose ang mga salitang nagpaputla sa kanyang ina, kailangang balikan ang lahat sa araw kung kailan unang dinala ni Paulo ang kanyang nobya para ipakilala. Dahil sa hapunan na iyon, nagsimula kong bahagyang mapagtanto na sa loob ng pamilya ng aking asawa, may isang bagay na matagal nang nabubulok. Naghihintay na lang ng isang tulak para gumuho. Si Paulo ang bunsong kapatid ni Jose. 8 taon ang agwat nila. Sa mata ni Aling Rosie, si Paulo mula pagkabata ay ginto at diamante. Ang bunsong anak na huling isinilang kaya't dapat mas mahalin. Samantalang si Jose, dahil siya ang panganay, mula nang mamatay ang kanilang ama, automatiko siyang itinuring na dapat pasanin ang lahat. Madalas sabihin ni nanay ang mga pangungusap na tila puno ng pagmamahal. Ngunit sa totoo lang, ay isang hindi nakikitang tanikala. Wala na ang tatay ninyo. Kayong magkapatid na lang ang mag-aasahan. Ikaw bilang kuya, dapat mong alagaan ang kapatid mo. Ngunit anong klasing pag-aasahan kung sa loob ng maraming taon, kami palagi ang sumusuporta at si Paulo naman ang laging nakalahad ang kamay. Nagtatrabaho si Paulo sa isang maliit na media company. Sakto lang ang sahod. Pero ang kanyang cellphone ay laging pinakabagong modelo. Ang kanyang sapatos ay branded. At ang mga weekend ay laging ginugugol sa mga mamahaling coffee shop. Nagche-check-in sa mga restaurant na para bang isa siyang socialite. Sa tuwing kinakapos siya ng pera, hindi niya unang tinatawagan ang kanyang ina kundi si Jose. Minsan kuya, na-max out na credit card ko. Minsan kuya, pahiram ng pera para sa car service. O kuya, patransfer naman ng 10,000. Papalitan ko sa katapusan. Ang katapusang iyon ay hindi kailanman dumating. Noong una, isinusulat ko pa ang bawat utang. Pero sa katagalan, napagod na rin ako. Minsan, pinaalalahanan ko si Jose ng malumanay. Kuya, subukan mong sabihan si Paulo na magbayad ng utang niya, kahit paunti-unti. Hindi dahil sa madamot tayo. Pero nakikita kong nasasanay na siya. Bumuntong hininga lang si Jose. Alam ko, pero sasabihin na naman ni nanay. Magkapatid kayo. Nagbibilangan? Nakakahiya sa alaala ni tatay. Nang marinig iyon, nanahimik ako. Hindi dahil sang-ayon ako, kundi dahil alam kong ang puso ng asawa ko ay pagod na rin tulad ko. Isang gabi sa huling bahagi ng Agosto, tumawag si Aling Rosie at pinauwi kami para sa hapunan. Ang kanyang boses ay masayang-masaya. Umuwi kayo. Nang maaga ngayong gabi, dadalhin ni Paulo ang nobya niya para ipakilala. Dapat kumpleto ang pamilya natin.
para makita ng ibang tao na solid ang pamilya natin. Nang marinig iyon, natuwa rin ako. Sa kabila ng lahat, malapit nang mag-30 si Paulo. Kung mag-aasawa siya, baka maging mas responsable na at hindi na masyadong aasa sa kanyang kuya. Nang gabing iyon, umuwi kami ni Jose sa bahay ng aking biyenan. Pagpasok pa lang sa bakuran, nakita ko nang mas abala si Aling Rosie kaysa karaniwan. Ang pinakamagandang set ng tsaa ay inilabas, at ang mga pagkain sa mesa ay mas sagana. Suot niya ang isang blasang pelos na kulay ube. Ang kanyang leeg ay may kuwintas na ginto na karaniwan niyang isinusuot lang sa mga kasalan. Nang makita ako, hindi niya tinanong kung pagod ako sa biyahe. Sinulyapan lang ang suot kong damit at sinabing, "May bisita ngayon. Magsalita ka ng medyo desente. Hindi basta-basta ang pamilya nila." Bago pa ako makasagot, lumabas si Paulo mula sa loob ng bahay. Sa tabi niya ay isang matangkad na babae. Maputi ang balat at may kulot na buhok na hanggang balikat. Ang pangalan niya ay Bea. Nakasuot si Bea ng isang kulay cream na damit na hapit sa katawan. Isang maliit na handbag ang nakasabit sa kanyang siko. Ang kanyang mga kuko ay maayos na nakamanicure. Binati niya kami ng isang malambing na boses. "Hello, kuya, ate." Madalas ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa inyo mula kay Paolo. Malambing nga ang kanyang pananalita, pero ang tingin niya ay hindi. Habang nakangiti, inilibot ni Bea ang kanyang tingin sa buong bahay, mula sa set ng mesang kahoy, sa salaming aparador, hanggang sa litrato ng yumaong biyenan kong lalaki na nakasabit sa sala. Ang tingin niya ay hindi tulad ng isang taong unang beses bumisita, kundi tulad ng isang taong lihim na tinatantiya ang halaga ng mga bagay. Nagsimula ang hapunan ng medyo masaya. Walang tigil si Aling Rosie sa pagkuha ng ulam. Para kay Bea, ang kanyang bibig ay hindi tumitigil sa pagpuri. Itong si Bea, ang mukha niya ay nagdadala ng swerte, halatang galing sa mabuting pamilya. Tapos ay lumingon siya sa akin. Sinadyang lakasan ang boses. Ang pamilya namin, hindi mahilig magyabang, pero mayroon pa kaming mga minanang lupa. Nag-iwan din ng kaunting ari-arian ang tatay ni Paulo, at ang pinakamahalaga, may matatag na negosyo ang kuya niya. May sariling tahian din ang hipag niya. Hindi niyo na kailangang mag-alala. Nang marinig iyon, nanikip ang dibdib ko. Napakagaling magsalita ni nanay. Ang pera, pagod, at bahay na pinaghirapan namin ay biglang naging pundasyon ng kanyang malaking pamilya sa bibig niya. Para bang nagtatrabaho ako araw at gabi, hindi para sa sarili ko, kundi para pakintabi ng imahe ng kanilang pamilya. Si Jose sa tabi ko ay tahimik lang na kumakain. Hindi niya sinasagot ang kanyang ina. Hindi rin sumasabat. Pero nakita ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang hita, na bahagyang nakakuyom. Alam kong narinig niya at naintindihan ang lahat. Ayaw lang niyang ipahiya ang kanyang ina sa harap ng bisita. Sa gitna ng kainan, inilapag ni Bea ang kanyang mga kubyertos. Bahagyang ngumiti at nagsalita na para bang hindi sinasadya. Pagkatapos naming ikasal, mukhang kailangan na naming mag-isip na bumili ng sasakyan. Nakakahiya naman sa babae kung pagkatapos ikasal, ay nakasakay pa rin sa motor, nauulanan, at naiinitan. Agad na sumabat si Paulo. Lahat ng mga kaibigan kong kasal, na ay may sariling sasakyan. Kung wala tayo, parang ang weird naman. Para bang hinihintay lang ni Aling Rosie ang sandaling iyon. Sinulyapan niya si Jose, at pagkatapos ay tumingin sa akin na may makahulugang ngiti. Madali lang yan. Hindi hahayaan ng pamilyang ito na magkulang ang bunsong anak. Nandito naman ang kuya at ate niya. Hahayaan ba nilang matalo sa prestige ang kapatid nila? Natahimik ako. Ang sabaw sa bibig ko ay biglang nawalan ng lasa. Ang pangungusap na iyon ay sa unang tingin parang isang pagpapahayag ng pagmamahal. Pero alam na alam ko, ang palaso ay direktang itinutok sa amin. Ang pagpapakilala sa nobya ni Paulo ay hindi lang pala isang hapunan ng pamilya. Ito ang pambungad na yugto ng isang dula, kung saan kami na naman ang itinutulak na gumanap bilang mga sponsor. Pagkatapos ng hapunan na iyon, akala ko'y titigil na ang lahat sa mga parinig. Nagkamali ako.
Mas naging madalas ang pagtawag sa akin ni Aling Rosie. Isang araw, nasa gitna ako ng trabaho sa tahian. Puno pa ng alikabok ng tisa ang aking mga kamay. Tumawag si nanay para itanong kung mas magandang piliin ang kulay maroon o chili red para sa Filipiniana dress sa pamamanhikan. Sa ibang araw, habang paupo pa lang ako para mananghalian, nagpadala siya ng sunod-sunod na litrato ng mga halimbawa ng mga regalo, dekorasyon, at imbitasyon. Kasunod ang isang magaan na pangungusap. Tingnan mo. Kung alin ang bagay, tulungan mo si nanay na ayusin. Matanda na si nanay, hindi na naiintindihan ang mga ganitong bagay, sabi pa niya. Noong una, akala ko talaga ay kailangan niya ang aking payo. Sa kabila ng lahat, nagtatrabaho ako sa larangan ng damit. Madalas makipag-ugnayan sa mga ikakasal at mga kasalan. Ang pagtulong ng kaunti ay hindi naman problema. Ngunit habang tumatagal, napagtanto kong hindi siya nagtatanong para humingi ng tulong. Nagtatanong siya na para bang obligasyon ko ito. Bawat pangungusap niya ay nagsisimula sa subukan mong tulungan si nanay. Pero laging nagtatapos sa abunuhan mo na muna. Bibilangin na lang ni nanay mamaya. Isang hapon habang sinusuri ko ang mga order ng customer, nag-video call siya pagkakita sa akin. Agad niyang itinutok ang kanyang kamera sa buong sala. Sa sopa ay may ilang rolyo ng pulang tela, mga peking bulaklak, at mga sample ng imbitasyon. Malakas siyang nagsalita. Lian, may tahian ka naman. Ang gown para sa kasal ng bayaw mo. Ikaw na ang magtahi bilang regalo. Para maganda tingnan ang pamilya natin. Kung ipapatahi sa labas, sasabihin ng mga tao, may negosyo ang hipag, pero ayaw asikasuhin ang kapatid. Nang marinig iyon, natigilan ako. Ang salitang regalo ay napakagaan niyang binigkas. Para bang ang gasto sa tela, ang pagod ng mananahi, at ang oras ko ay walang halaga. Para igalang si Jose at ayaw kong ipahiya ang pamilya ng asawa ko. Bago ang masayang araw ni Paulo, pumayag pa rin akong magtahi ng 2 set ng Filipiniana dress para kay Bea. Ako mismo ang pumili ng magandang seda, malambot, at tamang-tama sa katawan, na may simpleng burda sa kamay sa bahagi ng kwelyo at manggas. Ang kabuuang halaga ng materyales at paggawa, kung normal na kakalkulahin, ay aabot ng libo-libo. Pero hindi ko iyon sinabi. Inisip kong hayaan na itong maging paunang regalo para sa aking hipag para sa hinaharap. Kapag magkasama na kami sa iisang bubong, maging mas maganda ang aming relasyon. Sa araw na dumating si Bea para sukatin ang damit, kasama niya si Aling Rosie at si Paulo. Pinakiusapan ko na ang aking mananahi na plansyahin nang maayos ang damit at isabit ito sa fitting room. Nang isuot ito ni Bea, napakaganda talaga. Ang kulay maroon ay nagbigay liwanag sa kanyang balat at ang tabas ay tamang-tama sa kanyang katawan. Bago pa ako makapagpuri, umikot siya sa harap ng salamin, ngumuso at nagsabi, "Medyo luma ang kulay. Ate, pero sige na. Dahil sa mabuti mong intensyon, isusuot ko na lang." Ang mga salitang isusuot ko na lang ay nagpatulala sa akin. Tumingin ako kay Aling Rosie. Umaasang may sasabihin siyang makatarungan pero tumawa lang siya. Bata pa kasi si Bea. Gusto niya yung mga matingkad na kulay. Hayaan mo na. Bilang mas nakatatandang hipag. Magparaya ka na lang. Ayusin mo ayon sa gusto niya. Ito naman ang masayang araw niya. Si Paulo ay nakatayo lang sa gilid. Habang naglalaro ng cellphone, walang kahit isang salitang pasasalamat. Nilunok ko ang aking inis. Kung ordinaryong customer ito, pinalayas ko na sa aking butik. Pero ito ang aking magiging hipag. At ito ang masayang araw na laging ginagawang dahilan para pilitin akong magparaya. Nang gabing iyon sa bahay, hindi ko maitago ang aking pagkadismaya. Tiningnan ako ni Jose sandali at nagtanong, "May problema na naman ba ngayon?" Ikinuwento ko ang tungkol kay Bea na minamaliit ang gawa kong damit at ang kanyang ina na basta-basta na lang itinuturing ang aking tahian bilang libreng serbisyo para sa kanilang pamilya. Nakinig siya ng mabuti, hindi sumasabat. Pagkatapos kong magsalita, ipinagtimpla niya lang ako ng isang basong tubig. At sinabi ang isang pangungusap na medyo ikinagulat ko.
Alam kong marami ka ng tiniis, pero lahat ng ito, itinatala ko. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya. Anong itinatala mo? Hindi nagpaliwanag ng marami si Jose. Binuksan lang ang notes app sa kanyang cellphone. Doon, nakatala ang bawat utang ni Paulo. Bawat beses na pinakiusapan ako ng ina niya na mag-abono. Kumpleto sa petsa, halaga, at patunay ng transfer. Mayroon ding mga screenshot ng mga mensahe ni Aling Rosie na nagpapabili ng mga regalo, bulaklak, at nagpapaabono ng pera. Tinitigan ko ang aking asawa. Sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi siya walang alam. Alam niya ang lahat, tahimik lang siya sa sarili niyang paraan. Mula noon, lalong lumala si Aling Rosie. Nagsimula siyang magyabang sa mga kamag-anak na malaki ang magiging kasal ni Paulo, hindi magpapatalo kanino man. Sa tuwing may magtatanong kung saan galing ang pera, lagi siyang ngumingiti ng may kumpiyansa. Mayroon kaming responsableng panganay na anak. Ang manugang naming panganay ay magaling ding kumita. Malaking selebrasyon ng pamilya. Hahayaan ba nilang manahimik lang sila? Ang mga salitang iyon ay nakarating sa aking pandinig sa pamamagitan ng isang tiyahin mula sa panig ng aking asawa. Nang marinig ko iyon, nanlamig ako. Naintindihan kong nagtatayo siya ng isang moral na entablado para pilitin kaming umakyat. Kung hindi kami mag-aambag, tatawagin kaming makasarili at hindi nagmamahal sa kapatid. Kung tatanggi kaming mag-asikaso, tatawagin kaming iresponsable. Hindi kailangang direktang magsalita ni Aling Rosie. Pero bawat salita niya ay nagtutulak sa amin sa isang posisyon kung saan kailangan naming gumastos para sa kapakanan ng etika. Ang kakaiba, hindi pa rin siya hayagang kinontra ni Jose. Umuuwi pa rin siya para sa hapunan kung tatawagin ng ina. Nakikinig pa rin sa pagyayabang nito at hindi pa rin inilalantad ang mga kalokohan ni Paulo sa harap ng mga kamag-anak. Ngunit pagkatapos ng bawat pagtitipon na ganoon, nakikita ko siyang lihim na nagsisave ng isa pang mensahe. Kumukuha ng litrato ng isa pang resibo at nagdaragdag ng isa pang linya sa maliit na kuwaderno sa drawer ng kanyang mesa. Minsan ay nagtanong ako, ano ba talaga ang plano mo? Tumingin lang siya sa akin at sumagot, hindi pa oras. Noon, hindi ko pa naiintindihan kung gaano nakakatakot ang mga salitang hindi pa oras mula kay Jose. Alam ko lang, lalong lumilinaw ang kutob ko. Ang kasal ni Paulo ay hindi lamang magiging isang masayang araw. Ito ay parang isang entablado na inihanda. Naghihintay na lang na itaas ang kortina para pilitin kaming gumanap bilang mga donor. Mga isang linggo bago ang araw ng kasal, iniisip ko pa rin na baka masyado lang akong sensitibo. Kahit na paulit-ulit, nang nagpaparinig si Aling Rosie tungkol sa kuya na dapat tustusan ang kapatid, at kahit na nagpakita na ng mapanliit na ugali si Bea, sinabi ko pa rin sa sarili ko, hayaan na, masayang araw nila ito, wag nang dibdibin. Dahil sa pag-iisip na iyon, nang araw na tumawag ako kay Aling Rosie para itanong ang tungkol sa pag-aayos ng damit ni Bea, nagkusa akong magtanong, Nay, malapit na ang kasal ni Paulo. Mayroon ba kaming maitutulong kung kailangan mag-book ng sasakyan, hotel, o sumalubong sa mga bisita? Pakisabi lang po ng maaga para makapag-ayos kami ni Kuya Jose ng oras. Natahimik ng ilang segundo ang kabilang linya, pagkatapos ay tumawa ng mahina si Aling Rosie. Isang tawang narinig ko ay hindi taos puso. Hayaan nyo na. Asikasuhin nyo na lang ang mga trabaho nyo. Ang kasal dito, ako na ang bahala. Medyo nagtaka ako. Isang taong dati humihingi ng tulong para sa bawat maliit na detalye. Ngayon ay sinasabing kaya na niya ang lahat. Akala ko'y nagpapakipot lang siya. Kaya't nagpatuloy ako. Pero kasal po ito ng kapatid ni Kuya Jose. Nay, hindi naman kami pwedeng manahimik lang. Kung mayroon man, sabihin niyo lang. Bigla niyang binago ang tono ng kanyang pananalita. Naging medyo masungit. Sinabi ko nang hindi kailangan, di ba? Asikasuhin mo na lang. Yang tahian mo, huwag kang magpakaabala. Baka magreklamo ka lang na pagod. Pagkasabi niyon, agad niyang ibinaba ang telepono. Naupo ako habang nakatitig sa madilim na screen ng telepono.
Biglang sumama ang pakiramdam ko. Pero pinakalma ko pa rin ang sarili. Baka natatakot lang talaga siyang maabala ako. O baka gusto ng pamilya ng babae na mas simple ang selebrasyon. Kahit na ganoon, inihanda ko pa rin ang lahat. Naghanda ako ng isang sobre na may sapat na kapal ng laman. Inisip ko, kahit ano pa ang ugali ng pamilya ng asawa ko, si Paulo pa rin ang kapatid ni Jose. Bumili rin ako ng isang set ng mamahaling bed cover at kumot bilang regalo sa kasal, at nag-order ng isang kahon ng dekalidad na tsaa para ibigay sa mga balae. Ayaw kong sabihin ng ibang tao na ang hipag niya ay walang alam sa kaugalian. Ang aking amor proprio noon ay sinusubukan pa ring panatilihin ang kaunting mabuting imahe para sa pamilya ng aking asawa. Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, lalong nagiging kakaiba ang lahat. Walang imbitasyong dumating, walang nagsabi ng oras ng seremonya, walang nag-update ng lokasyon ng reception, walang kahit isang tawag na humihiling sa aming sumalubong sa mga bisita, o dumating man lang ng maaga para tumulong. Nag-text ako kay Paolo. Pao, anong oras ang kasal mo? Saan? Para makarating kami ni Kuya ng maaga. Nabasa ang mensahe, pero hindi sinagot. Nang gabi, tinanong ko ulit si Jose. Nakatanggap ka ba ng imbitasyon o schedule ng kasal mula kay nanay? Nakaupo si Jose sa kanyang mesa. Binubuklat ang kanyang maliit na kuwaderno. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang tingin niya ay kakaibang kalmado. Wala. Natahimik ako. Wala? Anong ibig mong sabihin? Kasal ng sarili mong kapatid? Tapos wala tayong alam? Isinara niya ang kanyang kuwaderno at mapait na ngumiti. Kung hindi tayo inimbita, ibig sabihin hindi tayo inaasahan doon. Magaan ang pangungusap na iyon. Pero ramdam ko ang malalim na lamat sa likod nito. Hindi ko pa rin matanggap. Kinabukasan, sinubukan kong tawagan si Aling Rosie. Hindi sinasagot. Tinawagan ko rin si Paulo. Hindi rin sinasagot. Nag-text ako kay Bea. Nagtatanong, may maitutulong ba ako? Maikli lang ang sagot niya. Hindi na kailangan ate. 4 na salitang sinlamig ng yelo. Doon ko nagsimulang maintindihan. Hindi ito kapabayaan. Ito ay isang sinasadyang pagtataboy at dumating na nga ang araw ng kasal. Maliwanag ang langit noong araw na iyon. Ang ginintuang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa aming balkonahe. Gumising ako gaya ng dati. Nagtimpla ng kape para kay Jose. Pero ang puso ko ay sinbigat ng bato. Nalilito ako kung anong damit ang isusuot ko ngayon. Dapat ba akong tumawag ulit? O maghintay na lang ng balita? Si Jose, sa kabilang banda, ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Nakasuot siya ng pambahay na t-shirt. Nagbabasa ng mga dokumento na para bang ordinaryong araw lang ito. Bandang tanghali, nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang aking cellphone. Isang kamag-anak mula sa panig ng aking asawa ang nagpadala ng isang link sa Facebook na may tanong, "Uy, Lian, bakit wala kayo sa kasal ni Paulo?" Binuksan ko ito. Sa screen, si Paulo at Bea ay nakatayo sa isang maningning na entablado ng kasal. Si Aling Rosie ay nakasuot ng berdeng Filipiniana at nakangiti ng maliwanag sa tabi ng dalawang ikinasal. Ang mga kamag-anak mula sa panig ng aking asawa ay kumpleto. Mula sa pinakamatandang tiyuhin, tiyahin, hanggang sa mga malalayong kamag-anak na ilang beses ko palang nakita. Puno ang mga bisita. Kaming dalawa lang ang wala. Nag-scroll ako pababa. Nag-post si Paulo ng status. Salamat sa aking ina. At sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin na dumalo ngayon. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang tunay na nagmamahal sa akin. Nanikip ang lalamunan ko. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang pasasalamat. Ito ay isang malakas na sampal sa mukha ni Jose. Ang kuya na sa loob ng maraming taon ay lihim na nagbabayad ng kanyang mga utang, nagpapahiram ng pera, at nag-aayos ng kanyang mga problema. Nagalit ako hanggang sa nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang cellphone at tumayo. Tatawagan ko si nanay at hihingi ng paliwanag. Sobra na ito, ngunit pinigilan ni Jose ang aking pulso. Tumingin siya sa screen ng cellphone. Nakita ang litrato ng kanyang ina at kapatid na masayang nakangiti.
at sinabi ng napakahina, "Wag na." Napalingon ako sa kanya. "Wag na? Ginagawa nila ito sa atin? Tapos, mananahimik ka pa rin?" Binitawan ni Jose ang aking kamay. Ang kanyang tingin ay hindi na malungkot. Ito ay malamig. Malamig na parang hindi ko na siya kilala. Sinabi niya, "Tinanggal na nila ang pangalan natin sa pamilya. Dapat pa nga tayong magpasalamat dahil simula ngayon, hindi ko na kailangang magpanggap para sa nararamdaman ng kahit sino." Nakatayo akong parang rebulto sa gitna ng sala. Ang musika mula sa video ng kasal sa cellphone ay masaya pa ring tumutugtog. Sa screen ay isang masayang kasal, samantalang sa aming bahay, mayroon lamang isang nakakabinging katahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakitang nasasaktan si Jose. Nakita ko siyang nagising. At ang paggising na iyon ang nagpaintindi sa akin na ang huling pinto sa pagitan niya at ng kanyang pamilya ay isinara na. Matapos ang araw ng kasal na iyon, akala ko'y malulungkot si Jose. Paano man, si Paolo ay kanyang kapatid. Ang kapatid na minsan niyang kinarga noong bata pa. Na lagi niyang binibigyan ng mas maraming karne noong mahirap pa ang kanilang pamilya. Itinaboy sa isang mahalagang araw ng sariling ina. At kapatid, ang ibang tao siguro ay nagwala na. Pero ang asawa ko ay hindi. Kalmado siya sa paraang nag-aalala ako. Buong hapon na iyon, hindi gaanong nagsalita si Jose. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Isinara ang laptop. At pumasok sa kanyang opisina. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Naririnig ang tunog ng drawer na binubuksan at isinasara. Ang tunog ng papel na marahang nagkikiskisan. Ilang sandali pa, lumabas siya dala ang isang lumang sobreng papel. Ang dulo nito ay medyo naninilaw na. Inilagay niya ito sa mesa sa harap ko. "Ano to?" Tanong ko. Hindi agad sumagot si Jose. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa sobre. Matagal bago siya nagsalita. May ilang bagay na sana'y ibabaon ko na lang sa limot. Dahil akala ko, nasa bahay pa si nanay. Nariyan pa ang kapatid ko. Ako bilang kuya. Magparaya ng kaunti ay okay lang. Ang kanyang boses ay napakabigat. Walang galit. Pero bawat salita ay nagpapasikip sa aking dibdib. Binuksan niya ang sobre. Inilabas ang isang photocopy ng papel na luma na. Sa ibabaw nito ay may sulat kamay na pahilig. Tipikal ng mga matatanda na may ilang bahagi ng tinta na medyo kupas na. Kinailangan ko ng ilang sandali para makilala ang pirma sa ibaba. Arturo, ang aking biyanang lalaki. Hindi ko siya gaanong nakasama dahil namatay siya 1 taon matapos kaming ikasal. Sa aking alaala, siya ay isang tahimik at mabait na tao, ngunit napakatatag. Hindi hinahayaang mangibabaw si Aling Rosie pagdating sa tama at mali. Itinulak ni Jose ang papel sa akin. Noon, nag-iwan ng huling habilin si tatay. Napakalinaw ng hatian ng kanyang ari-arian. Natigilan ako. Ang mga salitang, "huling habilin," ay nagpatindig ng balahibo sa aking likod. Mula nang mamatay, ang aking biyanang lalaki. Ang naririnig ko lang kay Aling Rosie ay wala nang natira sa pamilya. Naubos ang pera sa gastos sa ospital at libing. Madalas pa siyang magreklamo sa harap ng mga kamag-anak na mag-isa niyang pinapasan ang bigat ng pamilya. Tumingin sa akin si Jose at dahan-dahang nagkuwento. Bago mamatay si Mang Arturo, alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Kaya tinawag niya si Jose ng pribado. Noon ay nag-aaral pa si Paolo sa kolehiyo at laging nag-aalala si Aling Rosie na magkukulang ang bunso. Nagbilin ang ama kay Jose na may malaking ipon ang pamilya, kaunting ginto at mga titulo ng lupa. Ang isang bahagi ay dapat hatiin ng pantay para sa 2 anak. Ang natitira ay para sa mga gastusin sa seremonya, pag-aalaga ng puntod at mga pagdarasal. Mahina akong nagtanong, nasaan ang orihinal na sulat? Mapait na ngumiti si Jose. Ibinigay ni tatay kay nanay dahil asawa niya si nanay. Pero nag-aalala si tatay, kaya pinapotocopy niya sa akin. Noon, akala ko'y OA lang si tatay. Tumigil siya sandali. Ang kanyang kamay sa mesa ay bahagyang nakakuyom.
Pagkatapos ng libing, sinabi ni nanay na ubos na lahat ng pera sa pagpapagamot ni tatay. Pati ang ginto, na ibenta na. Tungkol sa huling habilin, sinabi ni nanay na verbal lang ang sinabi ni tatay, walang anumang sulat. Nang marinig iyon, tumayo ang balahibo ko. Tumango si Jose. Alam ko. Pero noon, nagluluksa pa kami. Bata pa si Paulo. Kakawalan lang ni nanay ng asawa. Ayaw kong magsimula ng away tungkol sa pera noon. Tumingin siya sa maliit na altar sa sulok ng sala, kung saan namin karaniwang ipinagdarasal ang kanyang ama. Inisip ko, hayaan na si nanay ang humawak basta gagamitin sa tama, para sa pag-aaral ni Paulo, para sa pagdarasal, para kay tatay. Pero ang katotohanan ay hindi tulad ng inaasahan. Sa mga sumunod na taon, lalong naging spoiled si Paulo. At lalong naging paborito ni Aling Rosie. Sa tuwing gagawa ng kalokohan si Paulo, laging dahilan ni nanay, namatay ang tatay niya noong bata pa siya. Natural lang na mas mahalin ko siya. Sa tuwing babanggitin ni Jose ang tungkol sa responsibilidad, iiyak si nanay. Bilang kuya, nagbibilangan ka sa kapatid mo? Hindi matatahimik ang tatay mo niyan. Ang pangungusap na iyon, ang nagpatahimik sa bibig ng aking asawa sa loob ng maraming taon. Hawak ko ang photocopy. Naramdaman kong napakabigat nito. Sa likod pala ng pasensya ni Jose ay hindi lang kabaitan, kundi isang utang na loob, isang habilin mula sa kanyang yumaong ama, at isang paniniwala na kahit paborito ng ina ang kapatid, hindi ito gagawa ng sobrang kalokohan. Ngunit sinira ng kasal ni Paulo ang natitirang paniniwalang iyon. Nagpatuloy si Jose. Bumaba ang kanyang boses. Noon, iniisip ko, kung gusto ni nanay ibigay lahat kay Paulo, hayaan na. Malakas pa ako. Kaya ko pang magtrabaho. Hindi ko aagawin. Pero ngayon, napagtanto ko, sa mata nila, hindi ako anak, hindi ako kuya. Isa lang akong pitaka na pwedeng buksan kapag kailangan. Tumingin siya sa akin na may pagsisisi. At ikaw, hindi mo dapat pinapasan ang lahat ng ito. Umiling ako. Ngunit nanikip ang lalamunan ko. Sa loob ng maraming taon, minsan ko siyang sinisi dahil sa sobrang kabaitan, sobrang paggalang sa ina, at sobrang dali maawa sa kapatid. Pero noon, nang makita ang lumang papel sa mesa at ang kanyang mukha na kalmado sa isang masakit na paraan, doon ko lang naintindihan. Hindi siya walang alam. Sinusubukan lang niyang panatilihin ang huling hibla ng ugnayan ng isang pamilyang nabubulok. Ibinaba ni Jose ang papel pabalik sa sobre. Biglang nanlamig ang kanyang boses. Hindi ako nanghihinayang sa pera, pero gusto kong makita kung gaano kakapal ang mga mukha nila. Tiningnan ko siya, hindi pa lubos na naiintindihan. Isinara niya lang ang sobre, pero kung tinanggal na nila ang pangalan natin sa kasal, pero may lakas pa rin ang loob na lumapit para humingi ng pera, hindi na ako mananahimik. At totoo nga, makalipas ang isang linggo, dumating ang tawag mula kay Aling Rosie. Ang kanyang unang pangungusap matapos ang mga pabalat bunga ay ang hiling na pautangin namin si Paulo ng 5 milyong piso para bumili ng sasakyan. Doon ko naintindihan. Ang katahimikan ni Jose ay hindi pagsuko. Ito ang katahimikan ng isang taong malinaw na nakikita ang chessboard. Inihanda na ang kanyang mga piyesa at naghihintay na lang na pumasok ang kalaban sa patibong. Pagkatapos ng tawag na humihingi ng 5 milyon, hindi kami pinatahimik ni Aling Rosie kahit isang araw. Sa umaga, tatawag. Sa tanghali, magte-text. Sa gabi, magpapadala ng voice message. Pero ang kakaiba, sa pagkakataong ito, hindi na nag-uutos ang kanyang tono. Naging matamis, malambing, at may bahid pa ng lungkot na parabang siya ang biktima. Jose, anak, alam kong kayo lang ang tunay na nagmamahal kay Paulo. Sa tingin ng ibang tao, maganda ang buhay ng pamilya natin. Pero sa totoo lang, nagdurusa si nanay. Anak, bagong kasal ang kapatid mo, ang pamilya ng asawa niya, mayayaman lahat. Kung luma ang kotse niya, buong pamilya natin ang mapapahiya. Nakaupo ako sa tabi niya, nakikinig na may pagkasuklam. Isang linggo pa lang ang nakalipas,
nang itaboy nila kami na parang mga estranghero. Ngayon, puno ng salitang mahal ang kapatid at dangal ng pamilya ang kanilang mga bibig. Gusto kong agawin ang telepono at magsalita ng prangka. Pero pinigilan ako ni Jose. Kalmado pa rin siya sa isang di kapani-paniwalang paraan. Sumagot lang siya. Opo. Nay, naiintindihan ko. Ang usapang pera ay hindi pwedeng pag-usapan sa telepono. Sa darating na weekend, isama niyo si Paulo at si Bea sa bahay para maghapunan. Pag-usapan natin ng maayos. Sa kabilang linya, biglang sumigla ang boses ni Aling Rosie. Ayan, ganyan nga. Alam kong hindi matitiis ng anak ko ang kapatid niya. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ang asawa ko ng may inis. Talaga bang pag-uusapan mo ang utang na iyon? Kahihiyaan lang natin sila. Ikinandado ni Jose ang screen ng kanyang telepono. Hinila ako papasok sa opisina at isinara ang pinto. Binuksan niya ang isang drawer. Inilabas ang isang tumpok ng mga papel na inihanda na niya. Bago pa ako makapagtanong, bumulong siya. Kung gusto mong mahuli ang isang soro, kailangan mong ipaisip sa kanya na makakakuha siya ng manok. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa akin. Hindi siya gaanong nagsalita. Ipinakita lang ang draft ng kasulatan ng utang. Sa ilalim nito ay may espasyo para sa pirma ng umuutang, saksi, at isang sugnay tungkol sa pagsisiwalat ng mga minanang ari-arian mula sa kanilang ama. Doon ko naintindihan. Hindi lumambot ang puso ni Jose. Naglalatag siya ng patibong sa mismong gitna ng aming hapagkainan. Nang weekend na iyon, naghanda ako ng simpleng hapunan. Ayaw kong isipin nilang sinusubukan kong kunin ang kanilang loob. Bandang 6:00 ng gabi, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Jose ang pinto. Unang pumasok si Aling Rosie na nakasuot ng sutlang terno na kulay maroon. Ang kanyang mga kamay ay may mga pulseras na ginto. Ang ngiti niya ay mas maliwanag kaysa karaniwan. Sa likod niya ay si Paulo at si Bea. Nakasuot si Paulo ng puting polo. Maayos ang buhok. Dala ni Bea ang isang maliit na handbag. Tinitingnan niya ang aming apartment na para bang unang beses niyang makapasok sa isang model house. Pagkaupo pa lang, bumuntong hininga na si Paulo ng may drama. Hindi niyo lang alam kuya ate. Sa pamilya ng asawa ko, lahat magaganda ang sasakyan. Ang bayaw ko, Mercedes ang gamit. Ang biyanan kong lalaki, may sariling driver. Ako, itong luma kong sedan ang gamit. Minsan, nahihiya akong iparada sa harap ng bahay nila. Agad na sumabat si Bea. Malambing ang boses pero matusok. Sa panahon ngayon, ang prestige ng isang lalaki ay nasa sasakyan niya. Kuya ate, kung bababa ako sa isang masyadong luma na sasakyan, sasabihin ng mga tao na ang manugang sa pamilyang ito ay walang class. Inilapag ko ang mangkok ng gulay sa mesa. Sinusubukang manatiling kalmado. Kung nangyari ito noon, baka naawa pa ako at nag-isip na tumulong. Pero pagkatapos ng kasal na walang imbitasyon, bawat salita nila ay parang isang katatawanan. Hindi nila kami kailangan sa kanilang masayang araw, pero kailangan nila ang aming pera para mapanatili ang kanilang prestige pagkatapos ng masayang araw na iyon. Nakaupo si Jose sa tapat. Nakikinig ng hindi sumasabat. Tumango pa nga siya. Oo, ang 5 milyon ay dapat talagang ipahiram. Narinig ito ni Aling Rosie na may tuwa sa mukha. Tumingin siya sa akin at sinabi, Ayan, ang asawa mo. Yan ang taong nakakaintindi. Ano bang sinasabi ko? Ang mag-asawa ay dapat mag-isip para sa hinaharap. Tulungan ang kapatid ngayon. Kapag naging matagumpay siya, pamilya rin natin ang maipagmamalaki. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang si Jose. Inilapag niya ang kanyang mga kubyertos. Inilabas ang isang tumpok ng mga papel mula sa bag sa tabi niya at itinulak ito kay Paulo. Inihanda ko na. Basahin mo. Kung sang-ayon ka, pumirma ka. Si Paulo, na kanina'y nakangiti, ay biglang natahimik. Kinuha niya ang papel at pagkabasa pa lang ng ilang linya, kumunot na ang kanyang noo. Kasulatan ng utang?
Bakit naging seryoso to, kuya? Pamilya naman tayo. Sinabi ni Jose sa isang patag na tono. Dahil nga pamilya, dapat mas malinaw. 5 milyon yan. Hindi 5,000. Si Bea, sa tabi niya ay sumilip din. Dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon. Inagaw ni Aling Rosie ang papel mula kay Paulo. Binasa ito ng mabilis at hinampas ang mesa. Anong ibig sabihin nito? Collateral na lupa na pamana ni tatay? Bakit mo binubuhay ang issue na yan? Biglang nagyelo ang kapaligiran. Namutla ang mukha ni Paulo. Si Bea ay litong nakatingin mula sa kanyang biyanan, patungo sa kanyang asawa. Malinaw na hindi niya narinig ang anumang tungkol sa minanang lupa. Samantalang si Aling Rosie ay hindi na mapanatili ang kanyang matamis na ugali. Namula ang kanyang mukha, nanlisik ang mga mata na parabang nabisto ang kanyang lihim. Kalmadong inilagay ni Jose ang kanyang kamay sa ibabaw ng tumpok ng papel. Nay, gusto ninyong tulungan ko si Paulo? Tutulungan ko. Pero kung si Paulo ang uutang, si Paulo ang pipirma. Kung gusto ninyong maging garantor, kailangan ninyong patunayan na mayroon kayong ari-arian. Ang bahagi ng lupa na pamana ni tatay, ang ipon na ipinagbili ni tatay na hatiin. Sa lahat ng panahong ito, kayo ang humawak ng lahat. Ngayon, pag-usapan na natin para maging transparent. Tumayo si Aling Rosie. Malakas na natulak ang upuan sa likod niya. Ang kapal ng mukha mong gamitin ang isyung yan para idiin ang sarili mong ina. Siguradong sinulsulan ka ng asawa mo. Ano? Pinalaki kita para ngayon ay magbilangan ka sa sarili mong ina. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang galit niya ay hindi galit ng isang taong pinagbibintangan. Ito ay galit ng isang taong nahuli sa akto. Tumayo rin si Jose. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumitig siya ng diretso sa mata ng kanyang ina nang hindi umiiwas. Bumigat ang kanyang boses. Bawat salita ay malinaw. Hindi ko kayo idinidiin. Nay, gusto ko lang maging transparent ang lahat, tulad ng ipinagbili ni tatay. Napakatahimik ng silid na narinig ko ang paglunok ni Bea. Si Paulo ay nakayuko lang. Ang kanyang mga kamay ay kinukuyumos ang kasulatan hanggang sa malukot ito. Nakaupo ako doon. Nanlalamig ang aking likod. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang aking asawa, na hindi na ang panganay na anak, na matiyaga hanggang sa mapagod. Pinapanatili pa rin niya ang kanyang paggalang bilang anak, binubuksan pa rin ang daan para sila ay mangutang kung talagang kailangan. Pero hindi na niya hinahayaang gawing bitag ang ugnayan ng pamilya para sakalin kami. At alam ko, mula nang hampasin ni Aling Rosie ang mesa at tumayo, ang hapunan na ito ay hindi na lang isang hapunan para pag-usapan ng utang. Ito ay naging unang sesyon ng interogasyon para sa isang pamilyang nagtatago ng napakaraming katotohanan. Nang banggitin ni Jose ang huling habilin, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aling Rosie. Nawala ang kanyang matamis na ugali. Tanging isang matalim na tingin na nakatutok sa kanyang anak, na para bang siya ay isang taksil. Hinampas niya ulit ang mesa. Sumitsit ang kanyang boses. Sabi ko na nga ba, simula nang pakasalan mo si Lian, nagbago ka na. Siya ang nanulsol sa'yo. Nahalungkatin ang yaman ng nanay mo. Diba? Nakita niyang may ipon pa ako. Kaya gusto niyang ubusin lahat. Natigilan ako. Kahit sanay na ako sa kanyang masasakit na salita, hindi ko inakalang kaya niyang baliktarin ang mga katotohanan ng ganoon kabilis. Malinaw na siya ang humihingi ng 5 milyon. Siya rin ang pumipilit sa aming tustusan si Paolo. Pero sa isang pangungusap lang, bigla akong naging sakim na manugang na nag-iinteres sa yaman ng biyenan. Bago pa ako makapagsalita, magalang na inilapag ni Bea ang kanyang mangkok. Malambing ang kanyang boses, pero puno ng parinig. Sa totoo lang, ate, kuya, may maganda kayong kalagayang pinansyal, pero ganyan kayo kakuripot sa sarili niyong ina, nalilito ako. Hindi ba dapat nagmamahala ng pamilya? Bakit kailangan pang gumamit ng sulat-sulat para idiin ang magulang? Nang marinig iyon, napalingon ako sa kanya. Kabapasok pa lang sa pamilyang ito,
Pero napakabilis na natutunan ni Bea kung paano pumanig sa panig na pabor sa kanya. Tumawa si Jose. Hindi tawa ng tuwa, kundi isang malamig na tawa na nagpayelo sa buong silid. Tumingin siya kay Bea at sinabi, "Hindi inimbita sa kasal, tapos darating para humiram ng 5 milyon. Humingi ng malinaw na kasunduan. Ang tawag doon ay pagbibilangan. Ang ganda ng definisyon mo ng pamilya." Bahagyang nanigas ang mukha ni Bea. Agad na ipinagtanggol ni Paulo ang kanyang asawa. Tumaas ang kanyang boses. "Kuya, bakit ganyan ka magsalita? Kuya kita. Pero kung magsalita ka, parang ibang tao. Ikinasal ako. Hindi ka man lang bumati. Ngayon, pinahihirapan mo pa ako sa usaping pera." Inihagis ni Jose ang tumpok ng papel sa mesa. Ang kanyang boses ay tuyo. Tumingin siya ng diretso kay Paulo. Bawat salita niya ay kasing talim ng kutsilyo. Sino ang ibang tao? Ang ibang tao ay yung taong itinago ang petsa ng kasal. Ang ibang tao ay yung taong hindi nakatanggap ng kahit isang pirasong imbitasyon. Ang ibang tao ay yung taong naaalala lang kapag kailangan ng pamilyang ito ng pera. Natigilan si Paulo. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para tumutol, pero walang salitang lumabas. Nakita ni Aling Rosie na napipikon ang kanyang bunsong anak, kaya't ginamit niya ang kanyang alas ang pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay lumabas ng napakabilis, na para bang inihanda na. Habang hawak ang kanyang dibdib, sinabi niya sa nanginginig na boses, "Diyos ko, napakasama ng kapalaran ko. Gusto ko lang maging maayos ang pamilyang ito. Hindi ko kayo inimbita sa kasal, dahil sabi ni Bea, kaunti lang daw ang bisita para makatipid. Akala ko abala kayo, kaya hindi ako tumawag. Hindi dahil sa galit ako." Nang marinig iyon, halos matawa ako sa sobrang pait. Anumang pagkakamali ay isinisisi sa bagong manugang. Anumang pangangailangan ng pera ay ipinapatawag sa kuya. Talagang alam ni Aling Rosie kung paano ilagay ang sarili sa pinakakawawang posisyon. Si Bea, na nabanggit ang pangalan, ay nagulat at agad na tumanggi. "Nay, sinabi ko ngang kaunti lang ang bisita. Pero hindi ko sinabing huwag imbitahan sina Kuya Jose at Ate Lian." Naging tensyonado ulit ang sitwasyon. Kalmadong kinuha ni Jose ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang audio recording file at inilagay ito sa gitna ng mesa. "Nay, hindi na kailangang manisi ng iba. Mayroon ako nito." Agad na tumigil sa pag-iyak si Aling Rosie. Nakita ko ang kanyang kamay sa kandungan. Nabahagyang nanginginig. Nagsimulang tumugtog ang recording. Medyo maingay sa simula. Pero hindi maikakaila ang boses ni Aling Rosie. Sa loob nito, kausap niya ang isang kamag-anak. "Huwag niyo nang imbitahan si Jose. Kung nandoon ang asawa niya, iisipin niyang kailangan ng pamilyang ito ang pera niya. Darating na parang siya ang pinakamagaling na hipag. Nakakabwisit. Ang kasal ni Paulo ay dapat maging magarbo at classy. Hindi namin kailangan ang mga mukha nilang dalawa." Naging tahimik ang silid. Nakaupo akong parang rebulto. Kahit na inaasahan ko na, ang marinig ito ng direkta mula sa bibig ng aking biyenan ay masakit pa rin. Hindi pala dahil sa kapabayaan, hindi dahil sa hindi pagkakaunawaan, hindi dahil sa pagtitipid. Sinasadya niya kaming itaboy na may kasamang masasakit na salita. Tumingin si Bea kay Aling Rosie. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Marahil ito ang unang pagkakataon na napagtanto niyang ang pamilyang pinasok niya ay hindi kasing yaman, kasing bait, at kasing armonya ng ipinakita bago ang kasal. Samantalang si Paulo, namula ang mukha sa hiya. Ngunit sa halip na aminin ang pagkakamali, bumaling siya kay Jose at umungol. "Ni-record mo si nanay? Tao ka pa ba? Sarili mong ina. Tinrap mo." Matagal na tiningnan ni Jose ang kanyang kapatid. Sa kanyang mga mata, wala nang galit, tanging malalim at malamig na pagkadismaya. Sinabi niya, "At ikaw, itinuring mo ba akong kuya? Nang ikinasal ka, hinayaan mong malaman namin sa Facebook. Nang kailangan mo ng pera, saka mo lang naaalala na magkapatid tayo. Hindi ka ba nahihiya?" Humakbang si Paulo. Nakakuyom ang kanyang mga kamay na para bang susuntukin ng kapatid.
Nataranta ako at tumayo. Hinila rin ni Bea ang kanyang asawa, samantalang si Aling Rosie ay sumisigaw. Ngunit ang kanyang nanginginig na boses ay nagpapakita na natatakot siya. Takot na si Jose ay hindi na niya sunod-sunurang anak. Takot na lahat ng kasinungalingan na kanyang binuo ay nagsisimula ng masira sa harap ng kanyang bagong manugang. Hindi umatras si Jose. Tumayo siya ng tuwid, nakatitig kay Paulo nang hindi kumukurap. Gusto mo akong suntukin? Sige, pero pagkatapos niyan, kailangan mo pa ring pirmahan ang kasulatan ng utang, kailangan mo pa ring sagutin ang tungkol sa huling habilin, at kailangan mo pa ring ipaliwanag kung bakit kailangan ninyo ng 5 milyon ng ganito kabilis. Ang huling pangungusap na iyon ay nagpatigil kay Paulo. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula, patungong putla. Natahimik din si Aling Rosie. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw nang walang tunog. Tiningnan ko silang tatlo, at biglang napagtanto, sa likod ng galit na iyon ay may iba pa pagkataranta. At doon ko nalaman, ang usapang 5 milyon ay malinaw na hindi lang para sa pagbili ng kotse. Yumuko si Jose, kinuha ang magulong mga papel sa mesa at inayos ito. Sinabi niya ng napakahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Nay, Paulo, binigyan ko na kayo ng pagkakataong maging tapat, pero kung gusto niyo pa ring magpatuloy sa pag-arte, ako na ang magsasabi, para bang naubusan ng hangin ng silid. Muli akong umupo. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Ramdam kong ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng hapunan ngayon ay hindi pa nagsisimula. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, hinila ni Jose ang isang drawer sa tabi ng hapagkainan. Malinaw kong narinig ang tunog ng paggalaw ng drawer. Sa gitna ng tensyonadong silid, inilabas niya ang isa pang tumpok ng mga dokumento, mas makapal kaysa sa kasulatan ng utang kanina. Kulay abo ang takip nito. Maayos na nakatali ang mga papel. Sa paraan pa lang ng paglalagay niya ng mga dokumento sa mesa, alam kong hindi ito basta-basta inihanda. Ito ay isang bagay na maingat na binuo, na may mga patong-patong na ebidensya na naghihintay na mailantad. Tiningnan ni Paulo ang tumpok ng mga dokumento. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang kanyang tapang kanina. Ang kanyang mga kamay, na nakakapit sa upuan, ay nagsimulang manginig. Kahit na sinubukan niyang itago, itinulak ni Jose ang mga dokumento sa kanyang kapatid. Sinlamig ng yelo ang kanyang boses. Sumagot ka ngayon. Ang 5 milyon. Para ba sa pagbili ng kotse o pambayad ng utang? Ang tanong na iyon ay nagpayelo sa buong silid. Matalim na tumingin si Bea kay Paulo. Samantalang si Aling Rosie ay natigilan sandali bago sumigaw. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo, bagong kasalang kapatid mo. Mali ba na gusto niyang bumili ng disenteng sasakyan? Ngunit ang kanyang boses ngayon ay hindi na matatag. Nanginginig ito na parang isang taong nakatayo sa sahig na nagsisimula ng magkabitak. Hindi tiningnan ni Jose ang kanyang ina. Binuksan niya ang unang pahina ng dokumento. Ipinakita ang ilang bank statement, screenshot, at mga singil. May utang si Paulo na halos 3 milyon, crypto investment, online sugal, mga illegal, na online loan, credit card. Alin ang gusto mong basahin ko muna? Napanganga ako. Kahit na alam kong puno ng problema ang pamilyang ito, hindi ko inakalang ganoon kalaki ang utang ni Paulo. Halos 3 milyon. Samantalang sa harap ng lahat, ginagampanan pa rin niya ang papel ng isang matatag na bagong kasal na lalaki. Tumayo si Bea. Nanginginig ang boses. Anong sabi mo? May utang siyang halos 3 milyon? Nalunok ni Paulo ang kanyang laway. Ang kanyang mga mata ay ligaw na gumagalaw. Hindi tulad ng sinasabi ni Kuya Jose. Gipit lang ako ng kaunti. Umatras si Bea ng isang hakbang na para bang nakakita ng estranghero. Gipit ng kaunti? Bago tayo ikasal, sinabi mong may ipon ka. Sinabi mong ang luma mong kotse ay itinago mo. Dahil sa mga alaala, hindi dahil sa wala kang pambili ng bago. Binuksan ni Jose ang susunod na pahina. Patag ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa mesa. Ang lumang kotse ay hindi dahil sa alaala. Ang kotse na yan ay nasa proseso ng paghila ng leasing company dahil 3 buwan nang hindi nababayaran ang hulog.
Kung hindi mababayaran sa loob ng 10 araw, hihilahin ang kotse. Tinabunan ni Bea ang kanyang bibig gamit ang kamay. Nakita kong hindi matakpan ng kanyang makeup ang kanyang pagkataranta. Pumasok siya sa kasal na ito, na may magandang larawan sa isip, ngunit sa harap niya, tinutuklap ni Jose ang bawat patong ng peking pintura, na mula ang mukha ni Paulo. Sumigaw siya, "Kuya, iniimbestigahan mo ako? Kuya kita. Pero ipinapahiya mo ako sa harap ng asawa ko ng ganito?" Itinaas ni Jose ang kanyang ulo. Matalim ang kanyang mga mata. "Hindi kita ipinapahiya. Ibinabalik ko lang ang katotohanan. Ikaw ang nagtatago ng mga utang mo sa likod ng wedding suit, inarkilang kotse, at magagandang litrato. Tapos pinipilit mong bayaran ng iba ang presyo ng iyong prestige." Nagkautal-utal si Paulo. "At plano kong ayusin ito pagkatapos ng kasal. Hindi ko sinasadya." Mapait na ngumiti si Jose. "Ayusin gamit ang pera namin ni Lian, di ba? Hindi kami inimbita sa kasal. Pero ang utang mo ay nagiging pasanin namin." "Paolo, ang galing mo." Hindi na nakatiis si Aling Rosie. Lumapit siya, inagaw ang mga papel sa mesa at kinuyumos ito. Ang kanyang boses ay tuminis. "Bata pa siya. Sino ba ang hindi nagkakamali? Ikaw bilang kuya, imbes na tulungan, itinutulak mo pa siya sa bangin. Gusto mo ba siyang mamatay?" Nakita kong namula ang mga mata ni Jose. Hindi dahil sa naawa, kundi dahil sa galit na matagal ng kinimkim. Hinampas niya ang mesa. Ang kanyang boses ay nagpagulat sa akin. Anong klasing pagkakamali ang dahilan para ubusin ni nanay ang perang pamana ni tatay para tustusan ang isang talunan sa loob ng 10 taon? Anong klasing pagkakamali na sa tuwing nadadapa siya, tinatakpan nito ni nanay ng pera at minamanipula ang lahat gamit ang ugnayan ng pamilya? Minamahal ba ni nanay siya? O sinisira ang buhay niya? Ang mga salitang iyon ay pumunit sa katahimikan. Ito ang unang pagkakataon na narinig kong gumamit si Jose ng ganoong katigas na salita sa kanyang ina. Hindi dahil sa hindi siya magalang, kundi dahil sa may malasakit at sakit pa siyang nararamdaman. Hindi na niya kayang makitang patuloy na itinutulak ng ina si Paulo sa isang butas na walang hanggan. Natigilan si Aling Rosie. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit sinusubukan pa ring ipagtanggol ang sarili. "Anong alam mo? Mula pagkabata, lagi siyang nagkukulang. Ang tatay mo, mahigpit sa kanya. Ang mga kamag-anak, laging ikinukumpara sa'yo. Kung hindi ko siya babalansehin, sino pa?" Tiningnan ni Jose ang kanyang ina. Bumigat ang kanyang boses. Babalansehin sa paraang iisipin niyang sa buong buhay niya, gaano man kalala ang kanyang ginawa. Laging may magbabayad para sa kanya. "Yan ba ang tinatawag ninyong pagmamahal, Nay?" Nagsimulang umiyak si Bea. Hindi na malambing na iyak, tulad noong pagpapakilala, kundi isang hikbi, na puno ng galit at hiya. Itinuro niya si Paulo. "Niloko mo ako. Niloko mo ang buong pamilya ko. Hinayaan mo akong pakasalan ng isang lalaking baon sa utang, pero nagpapanggap na mayaman. Anong tingin mo sa akin?" Sinubukang hawakan ni Paulo ang kamay ng kanyang asawa. "Bea, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ginawa ko ang lahat ng ito para maikasal kita ng disente." Iwinaksi ni Bea ang kanyang kamay. "Disente, gamit ang pera sa online loan at pera ng kuya mo? Akala ko'y sapat na ang lahat ng ito." Ngunit hindi pa tumigil si Jose. Inilabas niya ang huling piraso ng papel mula sa dokumento at inilagay ito sa harap ni Aling Rosie. Sa pagkakataong ito, mas mababa ang kanyang boses, ngunit mas mabigat. "At ito, kasulatan ng utang mula sa isang 5,006 na nakapangalan sa inyo. Nay, noong nakaraang buwan, umutang kayo ng 300,000 para takpan ang bahagi ng utang ni Paulo. Nakakasakal ang interes. Hanggang kailan ninyo ito itatago?" Napatigil si Aling Rosie. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa papel. Para bang ito ay isang hatol ng kamatayan. Nanigas din si Paulo. Malinaw na hindi inaasahang alam ng kanyang kuya ang tungkol dito. Samantalang ako, nanlamig ang buong katawan ko.
Hindi pala ganoon kahirap si Aling Rosie para magmakaawa sa kanyang anak. At hindi lang niya gustong bilhan ng kotse ang kanyang anak. Inubos niya ang lahat. Kahit umutang sa 5,006. Para iligtas ang isang anak. Nasanay nang gumawa ng gulo. At maghintay na ayusin ng iba. Tiningnan ko si Jose. Hindi na siya ang tahimik at matiyagang asawa tulad ng mga nakaraang taon. Para siyang isang doktor na napilitang hiwain ang isang sugat na puno na ng nana kahit na alam niyang sisigaw sa sakit ang pasyente. At ang pamilya sa harap ko. Ang pamilyang minsang nagpanggap, nakagalang-galang, may amor propyo, at puno ng pagmamahal. Ngayon ay hubad sa gitna ng mga utang, kasinungalingan, at isang pag-ibig na napakabaluktot at nakakatakot. Biglang bumagsak si Aling Rosie sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa dulo ng mesa. Hindi na siya umiiyak. Hindi dahil sa naubos na ang kanyang mga luha, kundi dahil sa pagkakataong ito, lahat ng iyak ay walang silbi. Tiningnan ni Jose ang kanyang ina at kapatid at malinaw na sinabi, "Simula ngayon, walang sino man sa pamilyang ito ang maaaring gumamit ng pangalan ng pamilya para humingi ng pera sa amin. Kung gusto ninyong iligtas si Paulo, kailangan ninyong maging tapat. Kung magpapatuloy kayo sa pagsisinungaling, lahat ng dokumentong ito ay ibibigay ko sa kinauukulan." Walang sumagot. Umiiyak pa rin si Bea. Nakayuko ng malalim si Paulo. Si Aling Rosie ay nakaupo, nang hindi gumagalaw, na parang isang estatwa. At ako, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon bilang manugang, nakita kong gumuho sa harap ng aking mga mata ang peking karangyaan ng pamilya ng aking asawa, na naglantad hindi ng kayamanan, kundi ng isang bangin na handang lunukin silang lahat. Si Bea ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi na siya nakaupo ng tuwid at may angas tulad noong kararating lang. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Mahigpit na kinukuyumos ang handbag sa kanyang kandungan. Bigla siyang tumingin ng matalim kay Paolo. Nanginginig ngunit matalas ang kanyang boses. "Ipaliwanag mo sa akin, yung apartment na sinabi mong sayo. Ano talaga yon?" Nagulat si Paolo na para bang sinampal. Sumulyap siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Jose, bago tuluyang tumingin sa kanyang asawa. Gumalaw ang kanyang mga labi, nang walang tunog. "Bea, tungkol doon. Plano kong sabihin sa'yo mamaya." Mapaklang tumawa si Bea, isang napakaikling at mapait na tawa. "Mamaya? Mamaya kapag kasal na tayo? Mamaya kapag asawa mo na ako? Saka mo lang sasabihin na lahat ng ipinagyabang mo sa akin ay peke?" Doon nagsalita si Jose. Ang kanyang boses ay sinlamig na nagpakilabot sa akin. Ang apartment na yon ay inuupahan. Ang kontrata ay nakapangalan sa kaibigan ni Paulo. Pati ang deposit, 2 buwan, nang hindi nababayaran. Tumayo si Bea. Malakas na gumalaw ang kanyang upuan sa sahig, lumikha ng isang matinis na tunog. "Inuupahan? Hindi nababayaran ang deposit?" Lumingon siya kay Paulo. Halos sumisigaw. "Sinabi mo na binili mo yung apartment na yon para tirahan natin pagkatapos nating ikasal. Dinala mo pa ang mga magulang ko doon." Namutla si Paulo. Sinusubukang paupuin siya. "Kalma ka lang, mahal. Noong panahong yun, wala pa akong pera. Ang plano ko, iwinaksi ni Bea ang kanyang kamay. Anong plano mo? Maghintay na mga anak ako bago mo sabihin na sa inuupahang bahay lang tayo nakatira?" Nagmamadaling na magitan si Aling Rosie. "Bea, huwag kang sumigaw. Bagong kasal pa lang kayo. Kung may problema, pag-usapan ng maayos. Normal lang naman sa lalaki ang medyo mayabang." Tumingin si Bea sa kanyang biyenan. Ang tingin niya ay wala ng bahid ng paggalang. "Medyo mayabang? Tinatawag ninyong medyo mayabang ang panloloko sa buong pamilya ko?" Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Aling Rosie. Nakita ko ang kanyang mukha. Unti-unting nawawala ang kanyang pekeng kahinahunan. Napakakumpiyansa niyang papanigan siya ng kanyang bagong manugang dahil nagpinta siya ng isang larawan ng isang matatag na pamilya. Pero ngayon, ang manugang na iyon mismo ang nag-iinteroga sa kanya. Para bang may naalala si Bea. Itinuro niya ang pulso ni Paulo.
At yung Rolex na suot mo noong pre-wedding shoot? Sabi mo, regalo yan ng nanay mo noong nakaraang kaarawan mo. Walang kamalay-malay na itinago ni Paulo ang kanyang kamay. Si Jose ang sumagot para sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Ang relo na yon ay inarkila kasama ng bridal car. Isinoli sa parehong araw. Hinawakan ni Bea ang kanyang noo at umatras ng isang hakbang. At yung puting kotse noong kasal? Ang kotse na sinabi mong kakakuha lang ng magandang plaka? Nakita kong ipinikit ni Paulo ang kanyang mga mata. Habang ang mukha ni Aling Rosie ay putlang-putla, nagpatuloy si Jose. Ang kotse na yon ay inarkila ng 4 na oras dahil huli nang naibalik. Multa. Hindi pa tapos ang reception. Tumatawag na ang rental company para maningil. Kaya nagmamadaling ipinaalis ni Paulo ang kotse sa driver, sa dahilan na ipapalinis. Nakatayong parang rebulto si Bea. Marahil lahat ng alaala, bago ang kasal, ay bumalik sa kanyang isipan. Mahuhulaan ko sa kanyang ekspresyon. Ang mga sandali kung kailan hindi pinapahawakan ni Paulo kanino man ang kanyang relo, kung kailan palagi siyang tumitingin sa oras habang nagpapakuha ng litrato sa mamahaling kotse. Lahat ng kakaibang senyales na iyon, noong nabubulag pa sa kinang ng kasal, ay maaaring baliwalain. Pero nang mabunyag ang katotohanan, lahat ay naging ebidensya. Paano ang lahat ng gastos sa kasal na ito? Tanong ni Bea. Paos ang boses. Sinabi mong kalahating taon bago pa nabook ang venue. Pamilya mo ang nagbayad ng lahat para mapanatili ang dangal. Sinabi mong hindi nang hihinayang sa pera ang nanay mo dahil mahal niya ang manugang niya. Yumuko si Paulo. Hindi maglakas loob na sumagot. Nagmamadaling sinabi ni Aling Rosie. Mahal talaga kita, anak. Gusto ko lang na pumasok ka sa pamilyang ito sa isang marangal na paraan. Tiningnan ni Jose ang kanyang ina. Bumigat ang kanyang boses. Marangal gamit ang pera mula sa 5,006 at utang sa credit card. Nay, natigilan si Aling Rosie. Biglang umiyak si Bea. Hindi na malambing na iyak, kundi hikbi ng galit at hiya. Akala ko ikinasal ako sa isang mabuting tao. Ipinagtanggol pa kita sa harap ng mga magulang ko. Akala ko tahimik ka pero matalino. Simple ang pamilya mo pero may pundasyon. Lahat pala ay isang palabas lang. Si Paulo, na patuloy na napipikon, ay sumabog na. Hinampas niya ang mesa at sumigaw kay Jose. Kuya, masaya ka na? Sinasadya mong sirain ang kasal ko, di ba? Dahil hindi ka masaya, ayaw mo ring maging masaya ako. Nang marinig iyon, nagalit ako ng husto. Siya ang nagsinungaling. Siya ang bumuo ng peking imahe. Pero ngayon, isinisisi niya lahat ng pagkakamali sa kanyang kuya. Hindi nagalit si Jose. Tiningnan niya lang si Paulo nang may malamig at malungkot na tingin. Hindi. Ikaw ang gumawa ng kasal bilang isang kasangkapan para manloko ng ibang tao. Isang maikling pangungusap na nagpatahimik kay Paulo. Natahimik din si Bea. Tumatangis pa rin ang kanyang mga luha, pero hindi na niya ipinagtatanggol ang kanyang asawa. Tiningnan niya si Paulo, na parabang nakakita ng isang estranghero na kadaragdag lang sa kanya, sa isang patibong na pinalamutian ng mga bulaklak ng kasal. Naging magulo ang silid sa isang kakaibang paraan. Walang nakakaalam kung sino ang unang sisisihin. Sakto noong akala kong magpapatuloy sa pagtanggi si Aling Rosie, bigla siyang gumawa ng isang bagay na ikinagulat ko. Naglakad siya paikot sa mesa, diretso sa harap ko, at lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa sahig. Lumikha ng isang malakas na kalabog. Nataranta ako, reflex na tumayo. Nay, anong ginagawa niyo? Itinaas niya ang kanyang mukha at tiningnan ako. Pula ang kanyang mga mata. Wala nang bahid ng kayabangan. Pulos ang kanyang boses. Lian, nagmamakaawa ako. Iligtas mo si Paulo. Kahit ngayon lang, natahimik ako. Isang taong tulad ni Aling Rosie, na sa buong buhay niya, ay itinuturing na mas mataas pa sa langit ang amor proprio, ay lumuhod sa harap ko. Pero bago pa ako maawa, hinawakan niya ang aking kamay. Kinuyumos ito ng mahigpit hanggang sa sumakit. Bumao ang kanyang mga kuko sa aking balat.
Nanginginig ng husto ang kanyang boses. Kung hindi mo siya tutulungan, maaari siyang mamatay. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa lahat ng tunog sa silid. Tumigil sa pag-iyak si Bea. Nanigas si Paulo. Matalim na tumingin si Jose sa kanyang ina. Nagbago ang kanyang tingin. Hindi na lang galit, kundi pag-iingat. Nanlamig ako. Anong ibig ninyong sabihin, Nay? Tanong ko. Hawak pa rin ni Aling Rosie ang aking kamay. Ang kanyang mukha ay putla. Nanginginig ang mga labi. Si Paulo ay nakayuko lang. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Ang kanyang katahimikan ang mas nagpatakot sa akin kaysa anumang pag-amin. Lumapit si Jose. Inalis ang pagkakahawak ng ina sa aking kamay. Hindi siya sumigaw, pero ang kanyang boses ay mabigat at nakakatakot. Nay, ano pa? Umiyak ng malakas si Aling Rosie. Umiling-iling na parang isang batang takot maparusahan. Wala. OA lang ako. Ngunit walang sino man sa silid na iyon ang naniwala sa kanya. Ang mga salitang maaari siyang mamatay ay hindi isang OA na pahayag. Ito ay isang sigaw na nagmula sa isang mas malaki, mas madilim, at mas mapanganib na lihim kaysa sa lahat ng utang na kabubunyag lang. Tiningnan ko si Paulo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay hindi na mayabang o galit, kundi tunay na takot. Takot ng isang taong alam na may ginawa siyang hindi na matatakpan ng pera at kasinungalingan. At sa sandaling iyon, naintindihan kong ang 5 milyon ay hindi lang para sa pagbili ng kotse o pagbabayad ng utang. Ito ay para pagtakpan ang isang bagay na mas seryoso. Isang bagay na maaaring magbagsak sa buong pamilya sa bangin kung hindi napunit ni Jose ang huling kurtina. Pagkatapos ng mga salitang kung hindi mo siya tutulungan, maaari siyang mamatay, alam kong lumampas na ang lahat sa usapin ng utang. Nanigas si Bea sa tabi ng sofa. Nakayuko ng malalim si Paulo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti at si Aling Rosie umiiyak lang habang umiiling. Ngunit habang lalo siyang umiiling, lalo kong nakikita na sinusubukan niyang itanggi ang isang katotohanang kahit siya mismo ay hindi na maitago. Matagal na tiningnan ni Jose ang kanyang ina. Hindi siya sumigaw, hindi hinampas ang mesa, hindi rin gumamit ng masasakit na salita. Ang kanyang katahimikan noon ang mas nagpatakot sa akin. Dahan-dahan siyang nagtanong, Nay, magsasalita kayo ngayon? O hihintayin nating ang mga pulis ang dumating sa bahay? Ang 2 salitang pulis ay nagpatindig ng balahibo sa aking likod. Tinakpan ni Bea ang kanyang bibig, habang si Paulo ay nagulat na itinaas ang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula sa pagkataranta. Agad na sumigaw si Aling Rosie. Wag ninyong ipaalam sa pulis. Pagkasabi nito, para siyang napagtantong nadulas siya, at agad na tinikom ang bibig. Ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Jose. Bumaba ang kanyang boses. So, mayroon nga. Hanggang kailan ninyo ito itatago? Gagamitin ninyo ang pera namin para patahimikin ang lahat? Bumagsak si Paulo sa upuan. Nanginginig ng husto ang kanyang mga balikat. Nawala ang kanyang kayabangan. Naiwan ang isang halos 30 anyos na lalaking nakayukyok sa takot. Umiyak si Aling Rosie. At sa wakas ay binigkas ang mga salitang putol-putol, 2 linggo bago ang kasal. Si Paulo. At naaksidente siya. Natahimik ako. Naaksidente? Paus kong tanong. Tumango si Aling Rosie. Binasa ng luha ang kanyang kumalat na makeup. Gabi noon, umuwi siya galing sa mga kaibigan. Medyo nakainom. Sa daan, nabangga niya ang isang delivery rider. Nataranta siya. At tumakas. Nablangko ang isip ko. Isang delivery rider. Isang taong naghahanap buhay sa kalsada. Isang taong maaaring may mga magulang, asawa, at anak na naghihintay sa bahay. At si Paulo, matapos siyang banggain ay tumakas. At 2 linggo, pagkatapos ay nakangiti pa, nang malapad sa kanyang kasal. Umatras si Bea. Tinitingnan ang asawang kadarating lang na para bang isang halimaw. Nakabangga ka ng tao, tapos tumakas ka? Hinawakan ni Paulo ang kanyang ulo.
Basag ang boses. Nataranta ako. Tahimik ang kalsada noon. Hindi ko alam ang gagawin. Babalik sana ako para sabihin kay nanay. At humanap ng solusyon. Hindi ko sinasadya. Umiyak si Bea. Hindi sinasadya. Hinayaan mong nakahandusay ang tao sa kalsada. At sinasabi mong hindi mo sinasadya. Nanigas ang panga ni Jose. Nakita ko ang ugat sa kanyang kamay na lumitaw. Ngunit pinipilit pa rin niyang maging kalmado. Kumusta ang kalagayan ng biktima ngayon? Sumagot si Aling Rosie. Halos hindi marinig ang boses. Nasa ospital pa. Malubha ang pinsala. Bali ang binti. May problema rin sa baga. Mahirap lang ang pamilya nila. Napakataas ng gastos sa pagpapagamot. Nagbabanta silang magrereklamo sa pulis. Sabi nila, may CCTV sa lugar na nakakuha ng plaka ng kotse niya. Bawat salita niya ay parang yelong ibinagsak sa puso ko. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit siya ganoon kataranta na humihingi ng 5 milyon. Hindi para bumili ng kotse, para magmukhang kagalang-galang. Lahat iyon ay isang pagkukunwari. Ang pera ay para sa kompensasyon, para kumuha ng abogado, para bayaran ang utang sa 5,006. At mas masahol pa, para palitan ang lumang kotse na ginamit sa aksidente. Bago pa ito matukoy, tiningnan ko si Aling Rosie. Mapait ang lalamunan ko. So, gusto ninyong gamitin ang pera namin para pagtakpan ang kaso ng hit and run ni Paulo? Agad niyang itinaas ang mukha, nagmamadaling tumanggi. Hindi pagtakpan. Gusto ko lang ayusin ng pampamilya. Kailangan ng pamilya ng biktima ng pera. Para sa pagpapagamot, edi ibigay natin. Tapos ang usapan. 'Di ba? Kaysa isama pa ang pulis, makukulong si Paulo, masisira ang kinabukasan niya, mapaklang tumawa si Jose. Isang tawang mas masakit pakinggan kaysa galit. Nag-aalala kayo sa kinabukasan ni Paulo? Paano naman ang kinabukasan ng nabangga niya? Halos 1 buwan nang nasa ospital ang tao. Kahit minsan ba, dinala niyo siya para humingi ng tawad? Natahimik si Aling Rosie. Lalo pang yumuko si Paulo. Mula doon pa lang, alam ko nang ang sagot ay hindi kailanman. Tumingin si Bea kay Aling Rosie. Nanginginig ang boses sa galit. So, sa buong paghahanda ng kasal, alam ng buong pamilya ang problemang ito pero itinago niyo sa akin? Hinayaan ninyo akong pakasalan ang isang lalaking maaaring idemanda anumang oras? Umiyak si Aling Rosie. Habang sinasabi, natakot ako. Anak, kung sinabi ko, baka kanselahin ng pamilya mo ang kasal. Ginawa ko rin ito para sa inyong dalawa. Tumawa si Bea sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi. Ginawa mo ito para sa sarili mong prestige. Ang pangungusap na iyon ay parang isang sampal. Natahimik si Aling Rosie. Nakita kong namula ang mga mata ni Jose. Hindi siya taong walang damdamin. Alam kong gaano man kasama si Paulo, kapatid pa rin niya ito. Pero alam ko ring pinakaayaw ni Jose ang mga duwag at kasinungalingan. Biglang lumuhod si Paulo sa harap ni Jose. Wala na siyang pakialam sa kanyang amor propyo. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa dulo ng pantalon ng kapatid. Umiiyak na parang isang bata. Kuya Jose, tulungan mo ako. Kahit ngayon lang. Ayaw kong makulong. Takot ako kuya. Takot na takot talaga ako. Tiningnan ni Jose ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay sinlamig ng yelo. Sa kasal mo, wala kami. Kapag gumawa ka ng gulo, saka mo lang kami naaalala. Umiyak lang ng malakas si Paulo. Sumama na rin si Aling Rosie sa pagyakap sa binti ni Jose. Umiiyak hanggang sa mamaos. Nagmamakaawa ako anak. Siya na lang ang mayroon ako. Kung makukulong siya, paano ako mabubuhay? Isipin mo na lang. Lumuluhod ang nanay mo sa'yo. Nang marinig ang mga salitang siya na lang ang mayroon ako, nanakit ang puso ko para sa aking asawa. Para bang si Jose ay hindi niya anak. Para bang walang halaga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Akala ko'y lalambot ang puso ni Jose. Ngunit yumuko lang siya. Inalis ang kamay ng ina sa kanyang binti. At pinaupo ito ulit sa upuan. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ang kanyang tingin noon ay nagpakilabot sa akin. Hindi dahil sa kalupitan,
kundi dahil sa sobrang linaw. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sa pagkakataong ito, tutulungan ko siya. Pero ang tulong na ito ay magpapabayad sa lahat para sa kanilang mga ginawa. Natahimik ang buong silid. Itinaas ni Paulo ang kanyang ulo. Akala niya'y nagkamali siya ng dinig. Natigilan din si Aling Rosie. Tumingin si Jose ng diretso sa kanyang kapatid. Ang pagtulong ay hindi nangangahulugang pagtatago. Ang pagtulong ay nangangahulugang ihatid ka sa ospital para humingi ng tawad. Ang pagtulong ay nangangahulugang magbigay ng karampatang kompensasyon. At ang pagtulong ay nangangahulugang ihatid ka para sumuko bago ka pa nila pusasan sa bahay. Umiling si Paulo sa desperasyon. "Wag, kuya, hindi ko kaya." Umungol si Jose. At kaya ba ng taong iyon? Yung taong binangga mo at halos isang buwang nakahiga sa ospital, kaya niya? Paulo, kung ngayon, susubukan mo pa ring tumakas. Ako mismo ang tatawag sa pulis. Umiyak si Aling Rosie. Jose, wag mong pilitin ang kapatid mo. Tumingin si Jose sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, pumiyok ang kanyang boses. Hindi ko siya pinipilit na mamatay. Nay, hinihila ko siya para mabuhay bilang isang responsableng tao. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa akin. Alam ko, mula noon, hindi na lang si Jose ang kaharap ng kanyang ina at kapatid. Hinihila niya ang buong pamilya. Mula sa putik na sila mismo ang gumawa. Kahit na ang paraan ng paghila ay napakasakit, hanggang sa masugatan ang lahat. Ang hapunan noong gabing iyon ay nagtapos sa iyak at mabigat na katahimikan. Wala nang nag-usap. Tungkol sa 5 milyong piso para sa kotse, ang peking karangyaan ay napunit na naglantad sa krimen sa likod nito. Isang biktima na nakahandusay sa ospital at isang pamilyang malapit ng matutunan ang pinakamahal na leksyon sa kanilang buhay. At nakita ko ang aking asawa na nakatayo sa gitna ng kaguluhan at sa unang pagkakataon, malinaw kong nakita na ang lalaking ito ay hindi malupit. Hindi lang niya hinahayaang gawing dahilan ang ugnayan ng pamilya para yurakan ang katotohanan. Nang gabing iyon, halos hindi na makilala si Aling Rosie. Hindi na siya sumisigaw o humahampas ng mesa. Nakaluhod siya sa paanan ni Jose. Magkadikit ang kanyang mga palad, binabasa ng luha ang kanyang mukha. Jose, nagmamakaawa ako. Tulungan mo ang kapatid mo, kahit ngayon lang. Tanga siya, pero kadugo mo siya. Nakaluhod si Paulo sa tabi niya. Putlang-putla ang mukha. Paulit-ulit niyang sinasabi ang isang pangungusap. Kuya Jose, nagkamali ako. Hindi ko talaga sinasadya. Masyado lang akong nataranta. Nakatayo ako sa tabi ni Jose. Gulong-gulo ang isip ko. Kalahati ng aking pagkatao ay galit dahil sinubukan nilang isali kami sa ganito kalaking problema. Ang kalahati naman ay natatakot dahil sa likod ng kanilang pakiusap, may buhay ng isang tao na nanganganib. Hindi gaanong nagsalita si Jose. Pinauwi niya lang ang kanyang ina at kapatid. Bago umalis si Paulo, sinabi niya ng malamig, "Ngayong gabi, makakatulog ka pa sa bahay. Bukas ng umaga, ihahatid kita sa biktima. Kung tatakas ka, hindi na kita kapatid." Nanginig si Paulo nang marinig iyon. Sinubukang magmakaawa ulit ni Aling Rosie, ngunit isinara na ni Jose ang pinto. Buong gabi, halos hindi ako natulog. Pati si Jose, nakaupo siya sa kanyang opisina hanggang madaling araw. Sa harap niya ay lahat ng dokumento tungkol sa utang at aksidente, kasama ang lumang sobre na pamana ng kanyang ama. Minsan, pumasok ako at nakita siyang minamasahe ang kanyang noo, pula ang mga mata. Mahina akong nagtanong, "Balak mo bang hayaan na lang siya?" Matagal siyang natahimik bago sumagot. "Gusto ko sanang gawin, Lian. Pero kung mananahimik ako, law masisira si Paulo. At yung biktima, hindi niya deserve ang ganitong pagtrato." Kinabukasan ng umaga, nagsuot si Jose ng puting polo at itim na pantalon, maayos na para bang dadalo sa isang mahalagang pulong. Hindi siya nag-almusal. Uminom lang ng kalahating basong tubig
Nakita ko siyang kumuha ng isang malaking brown na sobre mula sa kahadeyero, puno ng cash at ilang dokumento. Tumingin siya sa akin. Samahan mo ako sa ospital. Naghihintay na sina Aling Rosie at Paulo sa lobby ng aming apartment. Nakasuot ng madilim na damit si nanay. Mukhang pagod na pagod. Si Paulo naman ay nakasuot ng sombrero at face mask, na para bang takot makilala. Nang makita iyon, agad na hinila ni Jose ang mask. Paolo, aaminin natin ang pagkakamali. Hindi magtatago. Itaas mo ang ulo mo. Yumuko si Paulo. Pula ang mga mata, ngunit hindi naglakas loob na sumagot. Maingay ang ospital noong umagang iyon. Ang amoy ng disinfectant at ang tunog ng mga gulong ng stretcher ay lumikha ng isang nakakabinging kapaligiran. Naglakad kami sa mahabang pasilyo, patungo sa trauma ward. Habang papalapit, lalong nanginginig si Aling Rosie. Samantalang si Paulo, ilang beses na muntik matumba kaya't kinailangang kumapit sa dingding. Pagdating sa harap ng silid ng pasyente, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na simple, ang pananamit ang nakakita kay Paulo. Natigilan siya sandali, at pagkatapos ay sumugod, na parang isang galit na hayop. Siya yon. Siya ang nakabangga sa anak ko. Tapos tumakas. Itinaas niya ang kanyang kamay para manampal. Umatras si Paulo sa takot. Putlang-putla ang mukha. Mabilis na ipinagtanggol ni Aling Rosie ang kanyang anak. Huminahon po kayo, ma'am. Pwede natin itong pag-usapan ng maayos. Sumigaw ang babae. Bumasag ang kanyang boses sa pasilyo. Huminahon? Halos isang buwan nang nakahiga ang anak ko, habang ang may sala ay abala sa pagpapakasal. Tao pa ba kayo? Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa aming lahat. Sumilip ako sa loob ng silid. Nakita ang isang binatang nakahiga na may cast sa binti. Payat ang katawan. Sa tabi niya ay isang helmet ng rider na basag na. Lumapit si Jose. Hindi siya tumutol. Yumuko siya ng malalim sa harap ng babae. Ako po ang kuya niya. Ngayon, dinala ko siya para aminin ang kanyang pagkakamali. Biglang tumahimik ang pasilyo. Marahil ay walang nag-akala na darating ang may sala ng kusa, lalo na't yumuko pa ang kuya sa harap ng publiko. Nanginginig pa rin ang babae sa galit. Ang pag-amin ba ng kasalanan ay makakapagpalakad ulit sa anak ko? Siya ang breadwinner ng pamilya. Araw-araw nagtatrabaho para buhayin ang asawa at anak niya. Ngayon, nakahiga siya rito. Alam niyo bang baon na kami sa utang? Tumango si Jose. Mabigat ang kanyang boses. Alam ko pong huli na kami. Pero nandito kami ngayon para managot, hindi para humingi ng kapatawaran. Tumingin siya kay Paulo. Ang tingin niya ay nagpanginig sa kapatid. Lumuhod ka. Itinaas ni Paulo ang kanyang ulo. Nanginginig ang mga labi. Kuya, umungol si Jose. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa nanay niya. Nataranta si Aling Rosie. Jose, huwag mong pilitin ang kapatid mo ng ganyan dito sa ospital. Tumingin si Jose sa kanyang ina. Mahina ngunit matusok ang kanyang boses. Hanggang kailan ninyo iingatan ang amor proprio niya? Nay? Sa wakas, lumuhod si Paulo sa malamig na sahig. Yumuko siya, basag ang boses. Patawarin niyo po ako, ma'am. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Nataranta po ako at tumakas. Patawad po. Umiyak ang ina ng biktima. Hindi na siya nanakit. Nakatayo na lang doon. Umiiyak dahil sa sakit, galit, at isang paghingi ng tawad na dapat ay matagal nang dumating. Nakatayo ako sa tabi ni Jose. Nanunubig ang mga mata. Doon ko naintindihan. Dinala ni Jose si Paulo rito. Hindi para magdrama. Pinilit niya ang kapatid na harapin ang totoong konsekwensya, harapin ang biktima, ang luha ng ina nito, at ang kama sa ospital na sanhi ng kanyang kaduwagan. Inilapag ni Jose ang brown na sobre sa mesa. Ito po ay paunang bayad para sa mga gastusin. Simula ngayon, lahat ng makatwirang gastusin sa pagpapagamot ay sasagutin namin. Makikipag-ugnayan din ako sa abogado at sa mga awtoridad. Pero nililinaw ko, kung susubukan ulit tumakas ni Paulo,
Ako mismo ang magsusuko sa kanya sa pulis. Tiningnan ni Paolo ang kanyang kuya ng may takot. Alam niyang hindi nagbabanta ang kanyang kuya. Hindi agad tinanggap ng pamilya ng biktima ang pera. Humingi sila ng isang formal na kasulatan na may mga saksi. Pumayag si Jose ng walang pag-aalinlangan. Nakita ko si Aling Rosie. Napaupo, nang walang lakas sa waiting chair. Abo ang kulay ng kanyang mukha. Marahil sa unang pagkakataon, naintindihan niyang hindi kayang takpan ng pera ang lahat. At ang kanyang bulag na pagmamahal ay nagtulak sa kanyang anak sa araw kung kailan kailangan niyang lumuhod sa gitna ng ospital. Akala ko'y nagsisimula ng maayos ang problema. Ngunit biglang tumunog nang walang tigil ang cellphone ni Paolo. Tiningnan niya ang screen. Ang kanyang mukha na dati maputla ay lalong namutla. Nakita ko ang pangalan ng tumatawag, Bea. Nanginginig na sinagot ni Paolo ang tawag. Bago pa siya makapagsalita, narinig ang malamig na boses ni Bea mula sa kabilang linya. Umuwi ka ngayon. May pag-uusapan tayo. Kung hindi ka uuwi, wag mo akong sisisihin kung lalaki ang problemang ito. Nakatayong parang rebulto si Paolo. Tiningnan ni Jose ang kanyang kapatid. Agad na dumilim ang kanyang tingin. At alam kong hindi pa tapos ang bagyo sa ospital. May isa pang bagyo na dumating sa bagong kasal na buhay ni Paolo. Umalis kami sa ospital nang magdidilim na. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita. Nakaupo si Paolo sa likod. Hawak ang kanyang ulo. Si Aling Rosie naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Nakaupo ako sa tabi ni Jose. Nakikita ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa manibela. Pagdating sa harap ng inuupahang bahay ni na Paolo at Bea, nakita naming bahagyang bukas ang pinto. Nakabukas ang ilaw sa loob, ngunit kakaibang tahimik ang kapaligiran. Tumakbo papasok si Paolo, sumisigaw. Bea! Bea! Nasaan ka? Walang sumasagot. Itinulak niya ang pinto at natigilan sa bungad. Magulo ang silid. Bukas ang aparador ng damit. Nawawala ang puting maleta ni Bea. Walang laman ang vanity table. Tanging mga bakas ng pulbos sa salamin. Tumakbo si Paolo. Binuksan ang isang drawer at napaupo sa sahig. Nawawala! Nawawala lahat! Bulong niya. Pumasok si Aling Rosie at agad na namutla. Anong nawawala? Sabihin mo agad. Nanginginig na binuksan ni Paolo ang isang maliit na cabinet sa tabi ng kama. Walang laman. Tumingin siya sa kanyang ina na may blankong ekspresyon. Ang mga alahas sa kasal, ang pera sa mga sobre, ang relo na itinago ko sa kahon. Nawawala lahat, Nay. Sumigaw si Aling Rosie. Diyos ko! Niloko niya tayo! Tinangay niya lahat. Nagsimula siyang halungkatin ang lahat ng drawer at aparador, na para bang babalik ang mga ari-arian kung sisigaw siya ng malakas. Walang tigil sa pagtawag si Paolo. Kay Bea. 10. Kahit daan-daang beses. Walang sagot. Hindi na aktibo ang numero niya. Nang gabing iyon, halos mabaliw si Paolo. Nakaupo siya sa sahig. Walang tigil sa pagtawag. Samantalang si Aling Rosie ay umiiyak sa gitna ng silid. Bakit ganito kamalas ang pamilya natin? Katatapos lang ng problema sa ospital. Ngayon naman, niloko tayo ng babaeng yon. Nakita niyang nahihirapan tayo, kaya tumakas siya. Mukhang pera. Nakatayo ako sa pinto, nakikinig na may malamig na puso. Kahit hanggang ngayon, ayaw pa ring tingnan ni nanay ang ugat ng problema. Nakikita lang niyang tumakas si Bea dala ang mga alahas. Hindi niya nakikita na sila ni Paolo ang bumuo ng kasinungalingan para bitagin ng ibang tao. Si Jose, mula pa kanina, ay tahimik lang na nagmamasid. Nang sa wakas, ay yumuko si Paolo at sinabi sa paos na boses, nawala na sa akin ang lahat, kuya. May utang pa rin ako. Umalis ang asawa ko. Nawala pa ang pera. Doon lang nagsalita si Jose. Patag ang boses. Pinakasalan ka niya dahil akala niya may pera ka. Ngayon, alam na niya ang totoo. Kaya umalis siya. Ang mga salitang iyon ay nagpatulala kay Paolo. Tinitingnan ang kapatid na may sugat at hiya. Agad na ibinuhos ni Aling Rosie ang kanyang galit kay Jose.
Nasasabi mo pa yan? Nagdurusa na nga ang kapatid mo. Dinadagdagan mo pa ng asin ang sugat niya. Akala ko, matapos ang pagsubok na ito, magigising na si nanay. Akala ko maiintindihan na niyang ang peking karangyaan na kanyang binuo ay aakit lang ng mga taong peke rin. Ngunit nagkamali ako. Tumayo siya at itinuro ako ng diretso. Kung hindi kayo gumawa ng gulo, hindi magkakaganito ang pamilya ko. Natahimik ako ng ilang segundo. At pagkatapos, ay may naputol sa loob ko. Sa loob ng maraming taon bilang manugang, marami na akong tiniis. Pero nang subukan niyang isisi sa akin ang lahat ng kanyang kasinungalingan, hindi ko na kayang manahimik. Tinitigan ko siya ng diretso. Kung hindi kayo nagpanggap na mayaman, walang aalis. Kung pinalaki ninyo ng tama si Paulo mula pa noon, hindi siya luluhod sa ospital ngayon at iiwanan ng asawa. Itigil niyo na ang pagsisi sa akin, Nay. Natahimik sandali ang silid. At biglang sumugod si Aling Rosie. Nakita ko lang ang kanyang kamay na umikot. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napalingon ang aking ulo. Na aking ulo. Itinuturo pa rin ako ni Aling Rosie. Manugang ka lang. Pero ang lakas ng loob mong turuan ang biyenan mo. Akala mo dahil may pera ka, pupwede ka nang umasta kung sino ka. Hinawakan ko ang aking mainit na pisngi. Kakaiba. Hindi ako umiyak. Naramdaman ko lang na nanlamig ang puso ko. Dati, kung masampal ng biyenan, baka malungkot ako at maghanap ng proteksyon sa asawa ko. Pero ngayon, hindi ko na kailangan dahil lumapit na si Jose. Hinawakan niya ang pulso ni Aling Rosie. Sakto noong aamba na naman siya. Dumagundong ang kanyang boses. Tama na, Nay. Nagulat si Aling Rosie. Tiningnan ni Jose ang kanyang ina. Pula ang mga mata sa galit. Kapag sinaktan ninyo ulit ang asawa ko, aalis ako sa bahay na ito magpakailanman. Simula ngayon, kung sino man ang gusto ninyong alagaan, kung sino man ang gusto ninyong iligtas, kayo na ang bahala. Huwag na ninyo kaming tatawagan. Nagyelo ang buong silid. Si Paulo, na nakaupo sa sahig, ay nakatingin sa kapatid na nakanganga. Pati si Aling Rosie ay natigilan. Putlang-putla, marahil sa buong buhay niya. Hindi niya inakalang ang panganay niyang anak na laging nagpaparaya ay bibigkas ng ganoong mga salita. Hindi para manalo, hindi para lumaban, kundi isang napakalinaw na hangganan. Binitawan ni Jose ang kamay ng kanyang ina at lumingon sa akin. Nakita niya ang pulang marka sa aking pisngi. Lumambot ang kanyang tingin. Uwi na tayo. Mahina niyang sabi. Tumango ako. Habang papalabas ako sa magulong silid, sa likod ko ay naririnig pa ang natatarantang boses ni Aling Rosie. Jose, saan ka pupunta? Talaga bang iiwanan mo ang nanay mo? Hindi lumingon si Jose. Mas hinigpitan niya lang ang pagkakahawak sa aking kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na siya nakatayo sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Pinili na niyang tumayo sa panig ng katotohanan. At sa sandaling iyon, doon talaga naintindihan ni Aling Rosie. Hindi lang siya nawalan ng mga alahas o bagong manugang. Nanganganib siyang mawalan ng panganay na anak na sa buong akala niya ay laging babalik. Gaano man siya tratuhin. Pagkatapos ng sampal na iyon, hindi tinalakay ni Jose ang problema ng kanyang pamilya sa loob ng 2 araw. Nagtrabaho siya gaya ng dati. Pero alam kong may malaking desisyon siyang pinag-iisipan. Isang gabi, nagising ako at nakita siyang nakatayo sa balkonahe. Nakatingin lang sa ibaba, nang hindi nagsisindi ng sigarilyo. Sa 3 araw, inilapag niya ang kanyang telepono sa hapagkainan at sinabi, Mamayang hapon, nakipag-appointment na ako sa pinakamatanda nating tiyuhin. Doon kailangang ayusin ang lahat. Ikukwento mo ang lahat? Tanong ko. Tumango si Jose. Pagod ngunit matatag ang mga mata. Oo. Hindi para ipahiya si nanay, kundi para wala na siyang daan para magpatuloy sa pagkakamali. Nang hapong iyon, dumating kami sa bahay ng kanilang pinakamatandang tiyuhin, si Tito Ramon. Sa kanyang sala, mayroon ng ilang nakatatandang kamag-anak.
Napakaseryoso ng kapaligiran. Huling dumating si Aling Rosie kasama si Paulo. Nakasuot siya ng disenteng damit, may make-up para takpan ang kanyang pagod, at agad na sinimulan ang kanyang drama. Umiyak siya. Nagrereklamo na mas pinapaboran ni Jose ang asawa kaysa sa ina at kapatid. Tahimik akong naupo sa tabi ni Jose. Dati, baka hindi ako komportable na pagbintangan ng ganito sa harap ng mga kamag-anak. Pero ngayon, pagod na lang ang nararamdaman ko. Tumingin si Tito Ramon kay Jose. Jose, ikaw ang nagpatawag sa amin. Ipaliwanag mo, tumango si Jose. Hindi niya kinontra ang kanyang ina. Inilabas niya lang ang isang USB at inilagay ito sa mesa. Pasensya na po sa abala, pero tungkol po ito kay tatay, sa huling habilin, at sa mga ari-ari ang iniwan niya. Ngayon, kailangan ko kayong lahat bilang mga saksi. Nang marinig ang salitang huling habilin, agad na tumigil sa pag-iyak si Aling Rosie. Kumunot ang noo ni Tito Ramon. Huling habilin? Hindi ba't sinabi mong biglaan namatay si Arturo? At walang iniwan? Isinaksak ni Jose ang USB sa telebisyon. Lumabas ang isang lumang video sa screen. Isang recording mula sa opisina ng yumaong biyenan ko. Ipinaliwanag ni Jose. Naglagay ng hidden camera ang kanyang ama bago siya mamatay. Alam niyang may madalas na kumukuha ng mga dokumento sa kahadeyero nang walang paalam. Natahimik ang buong silid. Ipinakita sa video. Isang araw pagkatapos ng libing, pumasok si Aling Rosie sa opisina. Malamig ang kanyang mukha. Walang bahid ng pagluluksa. Binuksan niya ang kahadiyero ng walang kahirap-hirap. Kinuha ang isang malaking sobre. 2 passbook. Isang maliit na telang supot. At isang tumpok ng mga papel. Tiningnan niya ang mga papel ng may tensyon. At mabilis na isinilid lahat sa kanyang bag at umalis. Nagtapos ang video. Napakatahimik ng silid. Nakatulala si Aling Rosie, putlang-putla. Hinampas ni Tito Ramon ang mesa. Rosie, ang kapal ng mukha mo, kakamamatay lang ni Arturo. Tinago mo na ang huling habilin niya. Sa lahat ng panahong ito, nagsinungaling ka sa buong pamilya. Sa wakas ay umiyak si Aling Rosie. Sa pagkakataong ito, tunay na iyak. Gusto ko lang ibigay lahat kay Paulo. Bunso siya. Lagi siyang kulang. Matagal na tahimik si Jose bago nagsalita nang may lungkot, ang pagmamahal sa kapatid ay hindi mali. Nay. Pero ang paraan ng pagmamahal ninyo ang sumira sa buhay niya. Mahigpit si tatay kay Paulo. Dahil gusto niyang maging tamang tao ito. Itinago ninyo ang pera. Binayaran ang mga utang niya. Tinakpan ang mga pagkakamali niya. At tinawag ninyong pagmamahal. Tingnan ninyo siya ngayon. Baon sa utang, niloko ang asawa, nakaaksidente at tumakas. Gusto niyo pa ba siyang iligtas? Si Paulo, na kanina'y tahimik lang, ay biglang umiyak. Hindi iyak para humingi ng simpatiya, kundi iyak ng pagsisisi. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, sinabi niya, kung hinayaan lang sana ako ni Kuya Jose, na disiplinahin ako noon, baka hindi ako naging ganito. Ang mga salitang iyon ang huling dagok. Tiningnan ni Aling Rosie ang kanyang bunsong anak. Nanginginig ang mga labi. Sa buong akala niya, siya ang pinaka-nagsakripisyong ina. Ngunit ang anak na pinaka-pinalayaw niya ang bumigkas ng mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, hindi na niya masisisi ang sinuman. Bumuntong hininga ng malalim si Tito Ramon. Wala na si Arturo, pero kailangang sundin ang kanyang habilin. Dapat hatiin ang ari-arian. Dapat bayaran ang utang ni Paulo. At ang kaso ng aksidente ay dapat panagutan ayon sa batas. Wala nang dapat pagtakpan. Bumagsak si Aling Rosie sa kanyang upuan. Nanginginig ang mga balikat. Hindi na siya ang mayabang na biyanan. Hindi na ang babaeng sanay gumamit ng luha bilang sandata. Sa harap ko ngayon ay isang matandang ina na napagtantong ang kanyang pagkakamali ay matagal na at napakalalim. Nakita kong ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata sandali. Marahil ay napakasakit ng kanyang puso, ngunit ito ang sakit na kailangan. Dahil kapag nabuksan ang sugat, doon lang magkakaroon ng pagkakataong gumaling. Akala ko, matapos mabunyag ang lahat, mananahimik na si Paulo at magmumuni-muni. Ngunit kinabukasan ng umaga,
Nawala siya. Patay ang kanyang cellphone. Natarantang tumawag si Aling Rosie kay Jose. Jose, hindi mahanap ng nanay mo si Paulo. Naiwan ang pitaka niya. Cellphone lang ang dala. Pero patay na ngayon. Hinanap namin si Paulo buong gabi sa gitna ng ulan. Hanggang halos 10:00 ng gabi, may pumasok na maikling text sa cellphone ni Jose mula kay Paulo. Patawad kuya. Babayaran ko sa kabilang buhay. Agad na namutla si Jose. Sinubukan niyang tumawag. Pero patay pa rin ang cellphone ni Paulo. Sumigaw si Aling Rosie. Nang malakas. Naalala kong minsan ay nag-post si Paulo ng litrato sa isang malaking tulay. Yung tulay kuya. Sabi niya doon, malakas ang hangin, nakakakalma ng isip. Agad na pinaharurot ni Jose ang sasakyan. Pagdating namin, lalong lumakas ang ulan. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang figura na nakatayo sa labas ng harang ng tulay. Paolo! Sigaw ni Aling Rosie. Lumingon si Paulo, putla sa gitna ng ulan. Kalahati na ng katawan niya ay nakalabas, patungo sa madilim na ilog sa ibaba. Pinatahimik ni Jose ang kanyang ina. At dahan-dahang lumapit, umiyak si Paulo. Huwag kang lumapit kuya. Naging pabigat na ako sa lahat. Kahit mabuhay ako, wala nang silbi. May utang ako. Nakasakit ng tao. Niloko si Bea. Ipinahiya si nanay. At ikaw, wala na akong labasan. Huminto si Jose ilang hakbang mula sa kanya. Kung nagkamali, itinatama. Ang mamatay. Madali lang yan, Paolo. Ang mabuhay ang mahirap. Hindi ko na kayang itama. Wala na akong anuman. Wala kang anuman. Sigaw ni Jose. Bumasag ang kanyang boses sa ulan. Nandyan pa si nanay. Nandito pa ako. Kung tatalon ka, baka sumunod si nanay. Naiintindihan mo ba? Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Paolo. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakalupasay sa kalsada at pagkatapos ay tumingin sa kanyang kuya. Sa unang pagkakataon, may tunay na sakit sa kanyang mga mata. Kuya, kapatid pa rin ba ang tingin mo sa akin? Kung hindi, hinayaan na kitang mag-isa rito kanina pa. Sagot ni Jose sa paos na boses. Umiyak ng malakas si Paulo. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Sakto noon, nadulas ang kanyang paa sa kinatatayuan. Sumigaw ako. Mabilis na sumugod si Jose. Sinunggaban ang pulso ng kapatid. Pareho silang bumagsak sa aspalto, sa tulong ng ilang dumadaan. Sa wakas, ay nahila si Paulo papasok. Bumagsak siya. Niyakap si Jose at umiyak na parang bata. Kuya, nagkamali ako. Takot ako. Ayaw kong mamatay. Hinihingal si Jose. Isang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa damit ng kapatid. Gumapang si Aling Rosie. Niyakap ang dalawang anak. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang yakap na wala ng pagkakaiba sa panganay at bunso. Tanging dalawang anak na halos mawala sa kanya sa isang gabi. Ngunit hindi hinayaan ni Jose na maging madaling kapatawaran ang sandaling iyon. Umupo siya. Tiningnan ng ina at kapatid. Iniligtas ko siya ngayon, hindi para magpatuloy siyang maging pabigat. Simula bukas, kailangang sumuko ni Paolo. Kailangang harapin ang pamilya ng biktima at kailangang bayaran ang bawat sentimo ng utang niya gamit ang sarili niyang lakas. At nay, wag niyo na siyang itago sa likod ninyo. Tumango si Paolo sa gitna ng kanyang mga hikbi. Naiintindihan ko, kuya. Ngayon, naiintindihan ko na talaga. Umiyak din si Aling Rosie nang hindi tumututol. Marahil matapos ang gabing iyon, sa wakas ay napagtanto niyang ang pagprotekta sa anak ay hindi sa pamamagitan ng pagtatago sa kanya mula sa mga konsekwensya, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na makita siyang masaktan para matuto siyang tumayo ng tama. Nakita kong tinulungan ni Jose ang kanyang kapatid na tumayo sa gitna ng ulan. Matatag pa rin siya, ngunit ang kanyang kamay na sumusuporta sa kapatid ay napakatibay. At naintindihan ko, ito ang tunay na kahulugan ng responsibilidad, hindi pagtatakip sa pagkakamali, hindi rin pagputol ng ugnayan, kundi ang paghila sa kanila mula sa bingit ng bangin, at pagkatapos ay pilitin silang maglakad sa tamang landas.
Pagkatapos ng gabi sa tulay, totoong nagbago si Paulo. Kinabukasan ng umaga, siya mismo ang tumawag kay Jose. Kuya, ihatid mo ako para sumuko. Sa istasyon ng pulis, inamin niya ang lahat. Dahil sa kanyang kooperasyon at sa pagbibigay ng aming pamilya ng karampatang kompensasyon sa biktima, gumaan ang kanyang sentensya. Ngunit kailangan pa rin niyang pagbayaran ang kanyang pagkakamali. Ang pinakagulat sa akin, ibinenta ni Jose ang kanyang paboritong sasakyan. Nakahiga ang biktima sa ospital dahil sa gawa ng kapatid natin, sabi niya. Hindi pwedeng manghinayang lang tayo sa sarili nating mga gamit. Nagsimulang magtrabaho si Paolo sa isang talyer. Isang mabigat at maruming trabaho, ngunit iyon ang kanyang unang malinis na kita pagkatapos ng maraming taon. Bawat buwan, bahagi ng kanyang sahod ay ginagamit pambayad ng utang. At ang isa pang bahagi ay ipinapadala sa pamilya ng biktima. Sinubukan pang bumalik ni Bea nang malaman niyang mayroon pa palang minanang ari-arian ang aming pamilya. Ngunit kalmadong tinanggihan ito ni Paolo. Noong wala akong anuman, umalis ka. Ngayon, huwag ka nang bumalik. Inayos din ni Aling Rosie ang lahat. Ibinenta niya ang minanang lupa at hinati ito ayon sa huling habilin. Isang hapon, dumating siya sa aming bahay. Inilagay ang isang passbook sa harap ko. Lian, patawad. Sa lahat ng panahong ito, mali ang pagtingin ko sa'yo. Tiningnan ko siya. Wala nang galit sa puso ko. Itinulak ko pabalik ang passbook. Hindi ko kailangan ng pera. Nay, kailangan ko lang na mabuhay ng tama ang pamilyang ito. Umiyak si Aling Rosie. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nainis. Nagtimpla lang ako ng isang tasa ng mainit na tsaa para sa kanya. Nang Noche Buena ng taong iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, magkakasama kaming naupo sa isang hapagkainan. Wala nang pagyayabang, wala nang pagbibilangan, simple ang mga pagkain. Lechon, kare-kare, at lumpiang Shanghai. Tahimik na nakaupo si Paulo habang tumutulong sa paghahanda ng mga plato. Hindi na ako inuutusan ni Aling Rosie. Siya pa nga ang nahihiyang nagtanong. Umupo si Jose sa tabi ng kanyang ina. Tahimik na kinuha ang isang piraso ng lechon para sa kanya. Yumuko si nanay. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumingon sa akin ang aking asawa. At bahagyang ngumiti. Hindi isang ngiti ng tagumpay. Ito ay parang isang mahabang buntong hininga. Matapos ang isang bagyo. Pagod ngunit payapa. Tiningnan ko ang paligid ng hapagkainan at biglang naintindihan. May mga pamilyang kailangang umabot sa bingit ng bangin, masaktan ng husto, at mawasak bago matutunang buuin muli ang kanilang sarili. Hindi sa pamamagitan ng kasinungalingan at prestige, kundi sa pamamagitan ng katotohanan, pagpapatawad, at simpleng pag-upo ng magkakasama sa isang mesa.